Oy, magandang araw mga banaderos. Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddlers sa balat ng YouTube. Boss D at your service. Good morning dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Pilipinas. Mga tanga, mga walang utak, mga utak bahaw, utak kaning baboy, utak imbornal na mga taga-gobyerno, mga amoy laway sa Kongreso, mga gunggong, utak galunggong, mga baogang utak na mga Pilipino, mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, kabo, hindot, palam, sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusyar, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, maligno, masasamang espiritu, lahat ng mga engkanto, mga kampo ng demonyo, diablo, santanas, Judas, Barabas, Hestas. Hello! O organic ang mga nasa comment section mo, mga trolls. Ay, oo, walang sinabi yung mga troll na yan. Inagahan ko talaga kasi linggo ngayon. O, yun na nga. O, so, ilang taon na nilang sinisiraan si Inday Sara? 4 na taon, 10 taon. Pero ang mga Duterte, namamayagpag pa rin. Sinisiraan nila yung baha sa Davao. Ito pa si General Torre o Nicolas Torre. Masyadong nagrereklamo si Nicolas Torre. Siya daw ay tiga Davao. Gago, di ka naman tiga Davao eh. Tanga, walang probinsyang gustong mag-ampun sa'yo. Persona non grata ka nga dyan sa, sa Leyte ba? O sa Samar eh. Persona non grata ka nga. Eh, dyan nga sa Davao, sinusuka ka pa paano sasabihin tiga Davao ka. Di ka man Davaoenyo, Ilonggo ka eh. Umuwi ka sa probinsya nyo, sa bundok. Tangin ng General Torre na to, nakikialam na naman. Itong mga laos na mga tao na pasikat na gusto lang mapag-usapan. Kasi nga, dalawa lang yan eh. Para mapag-usapan ka, gusto mo mapag-usapan ka, awayin mo mga Duterte, sigurado ako mapag-uusapan ka. Mumurahin ka nga lang ng taong bayan, pero mapapag-usapan ka. Umiepal tong General Torre, itong kupal na ito. Itong putang inang taong grasa na ito. Itong kahit maligo, hiluran mo, putang ina, mukhang ano pa rin, mukhang tubol pa rin. Ito yata ang totoong si Nardong Putik kahit papaano mas malinis pa eh. Ito si Nardong Putik na si General Torre, Diyos ko po. Nagagalit siya. Taga Coronadal, hindi naman pala taga Davao, nakikialam taga Davao. Hindi daw siya humihingi daw siya ng kasagutan, putangin mo, hindi ka naman butante ng Davao, ulol ka. Nagrereklamo siya sa baha. Gago, ang daming baha sa buong Pilipinas, hindi lang sa Davao binaba. Actually, diyan nga sa Davao, meron pang mga parte ng ng Mindanao, diyan din sa Davao na hindi naman mga Duterte ang hindi naman mga Duterte ang leader ng LGU diyan. Ang lalalim ng baha eh, hanggang baba ni Lovely Granada eh. Hanggang baba ni Lovely Granada yung baha diyan, putang ina ninyo, hindi nyo pinapansin. Tapos etong baha sa Davao, nakita nyo ba yung baha sa Davao? Mas malinis pa yung baha sa Davao kaysa sa pagmumukha ni General Torre. Mas malinis pa yung baha sa Davao kaysa sa mukha mo, General Torre. Kaysa sa budhi mo, madumi ang budhi mo, wag ka na makialam sa Davao. Yung mga taga Davao nga na binaha yung mga taga Davao, lihitin mo mga taga Davao, botante ng Davao eh. Hindi nga sila nagagalit na binaha sa kanila eh. Yung baha naman normal yan dahil dito sa Pilipinas normal ang baha. Yun na nga ang problema natin. Kasi itong putang ng gobyerno natin, himbis na sana inaayos yung mga flood control, hindi inaayos yung mga flood control. Maayos ba yung mga flood control sa Davao? Oo, nagpunta dyan. Yung ICI, nagpunta dyan. Si Magalong, nagpunta dyan itong si Vince Dizon. Wala silang nakitang pangit na proyekto dyan. Kung bumaha dyan, imagine ninyo kung mga magnanakaw ang mga Duterte. Imagine ninyo kung itong mga Duterte mga kawatan. Di ko yung baha na yan kung hindi matibay ang mga flood control dyan sa Davao. Putang ina, baka nalunod na lahat ng tao dyan. Baka yung barko ni Noah dumaan na dyan. Flash Manuel, salamat sa'yo Flash Manuel dyan sa Amerika ha. Mabuhay ka Flash Manuel. Dumami pa sana ang lahi mo. Reklamo kayo ng reklamo. Yung mga taga Davao nga hindi nagre-reklamo eh. Sabi pa nila, bakit pang PDP? Nagrally-rally pa ang PDP. Anong pakialam nyo? Utangin na ninyo. Pakialaman ninyo yung mga lugar ninyo. Pakialaman ninyo yung bobong presidente natin na walang nagawa sa Pilipinas. Pakialaman nyo yung mga congressman nyo na himbis na gumagawa ng batas, putangin na nakatutok dito sa impeachment na ito na walang kakwenta-kwenta. Yan ang mga pakialaman nyo. Huwag nyo pakialaman ng Davao dahil balita ko, maayos na ulit dyan sa Davao. Kahit bumaha, makikita mo yung gobyerno, may plano.
Makikita mo talaga yung kanilang 911 gumagana, yung kanilang disaster response team gumagana, yung kanilang mga yung kanilang LGU gumagana. Oh, anong problema ron? Isipin niyo sa inyo diyan sa Alam niyo ba kung magkano flood control project na napunta diyan sa Ilocos diyan kay Sandro Marcos? 12 bilyon. Putang ina niyan. 12 bilyon binabaha pa rin kayo. Etong Davao City, wala ngang pondong binigay diyan ng gobyerno eh. Oo, tapos bumabaha dyan ngayon, hindi nga nagrereklamo yung mga tao, normal man yun. Masan ka makakita? Bumaha, hindi naman daw umuulan. Hindi daw masyadong umuulan, bumaha ng sobra. Kasi daw yung ulan, sumobra-sobra daw ang ulan doon sa Mount Apo. O, syempre, rumaragas yung tubig mula doon sa may Mount Apo, pababa. O kaya napunta dyan sa mga mabababang lugar ng Davao City. So, binaha sila. Okay man lang, mayroon naman programa yung LGU nila sa baha. Mga tanga. Oy, salamat kay Salamat sa iyo, DJ Sitoy, Tagamura. Walang iya Tagamura pala Maraming salamat sa iyo, 'di ba? Walang iya kayo, hindi nyo kayang pabagsakin ng mga Duterte sa ganyan lang. Ngayon lang bumaha sa Davao City ng ganyan eh. At saka kung bumabaha man sa Davao City, umuuhupa man kagad diyan eh. Sa Davao may bundok, may dagat. O, saan ka naman? Dito nga sa Metro Manila, nakafocus na dito lahat ng pera ng gobyerno, puta binabaha pa rin eh. 'Di ba? Oh, tingnan mo na lang yung palasyo na nga lang ng Malacanang, yung likod niyan puro basura yung ilog diyan. Hindi nga nalilinis diyan pa yung palasyo. Oh, diyan nga daw sa palasyo sa vicinity ng Malacanang compound meron daw bentahan ng droga diyan. Hindi niyo nga maayos-ayos yan. Sisilipin niyo pa yung Davao. Huwag niyo nang problemahin Davao. Sigurado ako 100% mas maayos ang Davao kaysa sa inyo at magkakadayawan na. Pupunta tayo diyan sa Kadayawan, diyan sa Davao. Kita-kita tayo diyan, magdadala ako mga t-shirt. O sino pa? Ito naman si Risa Ontiveros, umaarte din. Sinasabi naman ito ni Risa Ontiveros na mayroon daw siyang death threat. Putang ina, sino naman magtsatsaga sa'yo? Kahit maglakad ka sa iskinita ng 10 oras ng gabi, wala mag-i-interest sa'yo, ma'am. Oo, wala mag-i-interest sa'yo. Wala naman silang mahihita sa'yo. Sinong may gustong pumatay sa'yo? 0.01% ang survey mo. Putsang inan yan. Walang may interest sa'yo, Risa Ontiveros. Kahit ngayong mga dilawang tae, ayaw sa'yo eh. Kahit yung mga loyalista ayaw sa'yo, isa lang ang tao na may, alam mo yung 0.01% ni Risa Ontiveros, si Trillanes yun. Nag-iisa lang, si Trillanes lang ang may gusto sa'yo. Yung mga kasamahan mo ayaw sa'yo. Oo, dahil, putya, tanim witness ka na nga eh. Yung mga witness dyan sa Parmali, dyan sa KOJC, kay Pastor, tinanim mo na nga eh, di umano eh. Tapos ngayon, pati ba naman yung death threat, itatanim mo pa, gusto mo pa makihati Dahil may death threat kunyari si Bongbong Marcos. Gusto niya may death threat din siya. Dami mong alam, magpatato ka sa mukha kung gusto mo sumikat. O kaya kung gusto mo sumikat, Risa Ontiveros, kumain ka ng tae na may bako. Walang hiya. Alam ninyo, nagkaroon nga lang, sabi ko nga sa Facebook post ko wala namang death threat wala namang death threat yan si Risa Ontiveros Panay ang dikit kasi kay Lovely Granada tsaka kay Llamas Ang haba ng baba niya, pag natusok ka niyan, matititano ka talaga Huwag ka kasing magdidikit kay Llamas tsaka kay Lovely Granada. Oo, para yung buhay mo humaba pa. Pag natusok ka ng mga baba niyan, yari ka talaga. Hindi ka man mamatay sa sugat, mamamatay ka sa bakterya dahil puro puro dumi. Makukuha mo sa mga deadly weapon niyang mga yan. Tapos, putya, sabi nila mag-shota daw kayo ni Llamas. Matitetano ka sa ngipin nun. Ang daming tartar ng ngipin nun, nagsisipilyo yun Oo, mag-iwas-iwas ka sa mga tao na yan para humaba-haba pang buhay mo. O hindi ba? Itong mga Duterte, puntahan na natin mga bossing. Itong nangyaring tawag dito, pagpunta ni Inday Sara diyan sa pagpunta ni Inday Sara diyan sa London. Eto, panoorin natin mga bossing. Medyo medyo mahina, crappy lang yung sound nito dahil di ko alam sa London para mahina yata internet. Magkakapera yata akong katinang ilong ko. Anong oras yung Sona? Si Llamas ang totoong ama ni Granada. Putsang ina, kawawa Nagkaroon nga sila ng show, parang laging full moon Anong oras yung Sona? Hindi ko rin alam, di man ako interesado, pero wala akong magagawa, trabaho Kailangan natin panoorin putang ina niyan eto na nga, si Inday Sara, yung kanyang mga patutsyada bago ang Sona ni Bongbong Marcos. Tingnan mo, sa Sona ni Bongbong Marcos wala man may interes. Ang manonood sa Sona ni Bongbong Marcos, iilang mga congressman lang, baka nga hindi lahat manood, 300. Tingnan mo naman ang tao rito sa London. Dinumog talaga si Inday Sara sa London. Pakita ko muna sa inyo nung dinumog si Inday Sara sa London. Eto, panoorin nyo. Grabe Grabe
Oh, nakita nyo ba yan? Pero magpapasalamat muna ako kay Tambiloslos. Tambiloslos, salamat sa iyo ha, diyan sa Canada, mabuhay ka. Oh, tingnan ninyo, ang daming tao na yan. Ha? Sa London pa yan. Oo, hindi lang yan nasa isang lugar. Nasa malalayong mga lugar yan ng United Kingdom. Nagsipagpunta sila dyan para lang masilayan ang Inday Sara na sinasabi nila magnanakaw. Si Inday Lustay. Si Inday Baliw. Ano pa yung mga tinatawag nila kay Inday? Ilagay nyo dyan sa comment section. Si Inday Tanga. Si Inday Boba. O yan mga tawag nila kay Inday. Pantakin mo, lahat na ng adjective tinawag na nila kay Inday. Pero tingnan mo kung gaano karami, London pa lang ito ang tumatangkilik kay VP Sara Duterte. Puta, si Bongbong Marcos nga dito na nga sa Pilipinas eh. Puta, nagkakulani na sa kilikili, kakakaway, wala namang kumakaway sa kanya pabalik. Kailangan pa si Bongbong Marcos para lang sumaya ang tao, isigaw ang pangalan niya. Kailangan niya pang mamigay ng bigas. Mamigay ng bigas na galing din naman sa pera ng taong bayan. Eto si Inday Sara, walang ipinamigay ni kahit nga t-shirt, baller ID, walang ipinamigay. Mere presence lang niya, nagpunta lang siya dyan, nagkagulo ng mga tao. Imagine, tas pagkatapos nito, pupunta na siya ng dahig. Hanggang sa dahig, pagkakaguluhan pa yan, mga bossing. Eto yung sinisira nila ng 4 na taon. Kaya imagine ninyo kung ganito tinatangkilik si Inday Sara dito. Sigurado ako si Claire Castro, tumutulo na naman ang laway nun. Baka bumubula na naman ang bibig ni Luis Ro. Dahil sa kabila ng kanilang ginagawa, pera ng taong bayan, ninakaw para lang siraan ang mga Duterte, tingnan mo pa rin, mahal na mahal ng mga taong bayan ang mga Duterte. Lahat ito mga butante ito. Sabi ko nga sa inyo, sa OFW pa lang, sulit na si Inday Sara. Kaya nga kayo mga OFW, kailangan magparehistro kayo Bumoto kayong lahat. Kailangan ang lamang natin malaki Kasi mandurugas ang COMELEC. Kailangan sobrang laki ng lamang natin. Kumbaga, kung tumakbo si Leni Robredo, kailangan ang boto ni Leni lilima lang. Ang boto ni Inday Sara, kailangan mga 100 million para talagang hindi kayang dayain O, tingnan ninyo kung gaano tinatangkilik si Inday. Sigurado ako si Claire Castro, inggit na naman yan. O, paano mo ngayon to sisiraan? O, kayong mga vlogger ni Bongbong na mga abnormal. O, anong sasabihin niya? AI yan? AI yan. Hindi naman mga totoong tao yan. Hindi naman mga ano yan Putang ina, anong tawag nyo dyan? Pinagkakaguluhan. Halos hindi na nga makalakad si Inday Sara Hindi na makapunta dun sa stage Yung stage nga nila, maliit lang Oo, putya, pero grabe, ang daming tao nagsipagpuntahan dito. Anong araw ito? May pasok ito Umaga ito, may pasok. May pasok pero nagsipag-absenan niyang mga yan para makita si Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo, pag namatay si Bongbong, kahit salamay niya kahit mamigay ka ng libreng sopa sa lamay niya, walang pupunta Dito kay Inday Sara, walang libre, walang ayuda, siya lang. O, kita mo naman, nagkagulong mga Pilipino. Yan na, hindi na makadaan. Hindi mo na makita, ang laking babae niya ni Inday Sara, halos kasing tangkad ko yan. Bagay nga kaming maging mag-asawa niyan, kaya lang, naunahan lang ako ni Man Scarpio Pero matangkad yan si Inday Sara, kita mo, hindi makita sa dami ng tao. Kaya na si Bongbong Marcos, sabi ko sa iyo, baka pagka pinapunta mo rito, baka kahit langgam, walang umattend sa rally niya. Ayan grabing dami ng tao na yan. Sipin mo yan. Ang init ngayon sa London, mga bossing. Ang init. Sigurado ako, amoy dyan, amoy kilikili dyan. Pero putya, walang pakialam yung mga tao. Amoy kilikili, amoy panis na laway, okay lang. Putangin na, makita lang namin si Inday Sara. Ganyan, kita mo yung dami ng tao na yan? Sa London pa yan. Paano kung dito sa Pilipinas yan, putya yan? Ganyan katindi ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte, tapos sasabihin ninyo, magnanakaw? Sasabihin ninyo, ito ang boses ng taong bayan, itong impeachment, gusto ng taong bayan. Hello? May mga TV ba kayo sa bahay? May mga YouTube ba kayo? May mga Facebook ba kayo? Nakikita nyo ba kung gaano tinatangkilik si Inday Sara sa ibang bansa? Sipin mo yan. Wala na, hindi mo na nakita si Inday Sara. Wala na. Ganyang karami tao. Kainang yan. Baka pag si Bongbong ang nagpunta rito, baka mas marami pa yung tae. Ayan wala na. Hindi na nakita yung mahal natin si Inday. Ingat-ingat lang sa lapirot Sobra man lapirot. Kita niyo yung stage nila, makeshift lang, ang liit lang. Alam mong walang budget. Pero organic yung mga tao na nagpunta. May ganyan ba sila? Tanungin lang natin yung mga kupal na mga loyalista. May ganyan kayo? Meron kayong ganyan? Wala, no? Wala kayong ganyan. Alam niyo kung ba't wala kayong ganyan? Putang na niyo, mga magnanakaw kasi kayo, mga satanas kasi kayo Carla Azores, dyan sa Japan, salamat sa iyo, domo arigato. At saka kay Bilis Kilos, nabuhay si Bilis Kilos sa mga 2x2 Nabuhay si Randel Bunagan, wala na. Parang lumipat na si Randel Bunagan Putragis, message mo ka si Randel, tanong mo nga kung loyalista na siya.
Oh, pakinggan natin ngayon yung sasabihin ni Inday Sara diyan sa rally. Medyo magulo lang yung audio ha. Paano niyo na? Tiyagain niyo na. Pero sigurado ko maiintindihan niyo naman 'to. Oh, maraming salamat muna sa Kingdom Light Congregation. Iba na yung ano ng KLC. Oh, Kingdom. Basta, dati yun ang ano ko, Kingdom Light Congregation, no? KOJC dyan sa London. Oh, maraming salamat sa SMNI Europe Bureau. Oh, kasi sila ang nag-ano nito, sila ang nag-broadcast nito kahapon. At ayan na nga mga bossing. Pakinggan natin yung sasabihin ni BP Sara sa inyong mga kababayan natin. Pasok. Kasi nakita ko sobrang dami ng ating mga cellphone, camera, at iba't ibang pang photo at video na gamit. Ibig sabihin, lahat gusto makakuha ng picture. Inday Sara, wala na kaming pakialam sa message mo, basta meron lang tayong selfie. Grabe, no? Sabi daw ng mga tao, Inday Sara, wala na kaming pakialam sa sasabihin mo dyan. Alam na namin sasabihin mo dyan. Magnanakaw si Marcos. Maka-selfie lang sa'yo, pwede na. Ang lupit, di ba? Selfie lang, sapat na sila. Matindi. O, Lamay X, dyan sa Taiwan. Mabuhay ka, salamat sa'yo. Kaya, binigay ng organizers para sa ating lahat mamaya ang photo opportunity ng lahat. Putik yan. Ganyan ka, down to earth si Inday. Ilan libo tao dyan. Bawat isa magpipicture siya. Imagine, meron bang politiko na ganyan? Sa bagay, wala naman talagang politiko na ganyan dahil wala naman politiko na tinangkilik ng ganyan. Lahat naman ng mga politiko sa atin minumura ng mga Pilipino. Si Inday Sara sa dami na yan, pipila lahat yan. Magpapapicture sa kanya. Saan ka naman? Bongbong. Maniwala ka kahit mamigay ka ng tigda 2,000 sa lahat ng mga malapit na maging mahirap na mga Pilipino, wala magpapapicture sa'yo. Baka kunin lang nila yung pera tapos duraan ka nila, walang hiya ka. Wala kang silbi sa bayang Pilipinas. Tinan mo naman to si Inday Sara. Di ba? Ganyan yan kabait, ganyan yan ka-approachable. Hindi yan katulad ninyo, hindi kayo malapitan. Akala nyo naman, ang babangon nyo. Si Inday Sara, dahil mahal nyo ko, gusto nyo ko, ang layo ng pinunta nyo, puta, sige. Pupulikatin ang pisngi ko, kakaselfie sa inyo, go lang. Oh, ganyan yan. So, ibig sabihin, alam niya kung ano ang gusto ng mga Pilipino, anong nais ng mga Pilipino, anong nasa puso ng mga Pilipino. Gagawin natin yan, kahit nakakapagod. Kahit napapakakapasibanat ba nga, kapag picturan, tumatakbo yun eh. Pero, kita mo naman si Inday Sara, di ba? Picturan, sige. Kahit delikado, sige. O, ayan ba ang ayaw ng taong bayan? Isa-isa. Kaya, hindi kailangan gigil dahil habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. Mahal ko kayo. Nilinis na yung audio nito. Grabe sigawan eh. Halos hindi marinig yung sinasabi ni Inday kasi hindi siya malaking stage eh. Wala siya yung mga malalaking speaker na ganun. Yung speaker nila dyan, parang maliliit lang yung speaker. Grabe ang sigawan daw dito. Halos hindi na magkarinigan yung mga tao. Kaya nilinis. Kaya parang mapapansin nyo medyo parang kulob yung boses. Kasi tinanggal na yung background noise. Kaya ganyan. Antindi raw dito kahapon. Kasi pinapanood ko yung live nito kagabi kay Makabayan. Oh, grabe. Ang dami talagang tao tsaka ang ingay. Halos hindi na talaga marinig si Inday. Nag-aaway-away na ngayon may mga cellphone eh. Hoy! Sabi no, huwag ka naman manggit-git. Nag-aaway-away na yung mga tao para lang makapwesto makita si Inday Sara eh. Salamat sa inyong paanyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Susunod ko po ay yung unang ating pagdarasal at pakikidramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas. Salamat kay kay Mix, Cheska. Naghihintay na lang talaga tayong malipad ang ating agila, sabi niya. Maraming salamat din kay Cheryl Kagud dyan sa Malaysia. Mabuhay kayong lahat. Na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila. At kailangan ipaabot natin ang ating moral support, kundi man financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Maraming salamat, ma'am. Mahal ko din kayo.
Ano nakita nyo, nagpo-post si Inday Sara kasi grabe daw ang sigaw ng tao. Duterte. Grabe. O kaya nga, napanood nyo yan ng live, di ba sobrang ingay? At least dito, pananood natin, tahimik na, naririnig na natin si Inday. Napapapost si Inday Sara sa sobrang dami ng sumisigaw. I love you, Inday! I love you! Ganun yung sigaw eh. Kapag si Bongbong ang nagpunta rito, sigurado, ulul! Sinungaling! Sigurado ganyan. Oo. Oh, tsaka na si Bongbong nga, may mga bodyguard na, hindi naman pinagkakaguluhan. Dapat nga dyan, ang bodyguard ni Bongbong, mga barangay tanod lang eh. Wala may interest kay Bongbong. Oo, wala may interest kay Bongbong, maniwala kayo. Kung ako, halimbawa ako, gusto ko bang gusto ko bang mamatay ng maaga yan si Bongbong? Hindi, mas gusto ko na mamatay siya sa sakit. Mas gusto ko na na makulong siya at paghirapan niyang lahat ng mga ginawa niya sa mga kababayan natin, kay Pangulong Duterte, lahat ng mga political prisoner ngayon, dapat maranasan niya yan. Dahil yan si Bongbong, pag yan ikinulong mo, inilagay mo yan sa mabantot na kulungan, sigurado ako mapapabilis ang buhay niyan. Bakit hindi yan sanay sa ganun? Sanay yan sa sarap ng buhay. Kaya yan, takot na takot makulong yan. Kaya ginagawa niyan lahat para lang hindi maano si Inday Sara. Para lang hindi ma-elect si Inday Sara. Dahil ito, mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya para sa araw na ito, na ibinigay niya sa atin para magtipon-tipon. Malayo man tayo sa ating bayan. Ang iba sa atin, hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino magsama-sama at ipakita natin ang ating galit sa nangyayari sa ating bayan ngayon. O baka inciting to sedition na naman yan. Ipakita natin ang ating galit. Normal man yun, magpahayag ng galit ha. Baka panibagong kaso na naman ni Matibag yan, nakabantay na naman yung mga taga-cybercrime. Mag-aantay na naman ng mga maling sasabihin ng mga Duterte. Wala na, tapos na kayo. Kahit na ano pang gawin ninyo, wala na, hindi nyo na mapipigilan ito. Alam ninyo ang makakapigil na lang kay Inday Sara para sabi ko nga sa inyo, kung sino ang may death threat, si Inday Sara talaga eh. Kasi talagang ayaw siyang papanalunin eh. Ayaw siyang maging presidente ng mga kawatan eh. Kung merong tao na delikado ang buhay, si Inday Sara yun. Kasi hindi nila kaya mapabagsak si Inday Sara sa kaso. Hindi nila kaya mapabagsak si Inday Sara sa public opinion. Oh. So, paano saan na lang? Para mawala si Inday Sara sa landas mo, patayin mo siya. Maraming salamat Jojo Hugo dyan sa Saudi Arabia ha. Oh. Yun na lang, kaya nga sobrang delikado. Actually, ako nga nung magkasama kami ni Inday Sara dyan sa Europe, nag-aalala ako sa kanya. Talagang nag-apply akong bodyguard niya eh. Oo, kasi naglalakad lang siya mag-isa. Oo, naglalakad lang siya, nagtitrain siya, nagbubus siya. Nung nakaraan, nakabisikleta. Sabi ko, ibang klase itong babae na to, pangalawang pangulo, tas ang daming gustong pumatay sa'yo. Ang dami pang NPA dyan sa Amsterdam, dyan sa Hague. Tapos, wala siyang pakialam. Ganun si Inday Sara. Ang tapang niyan. Kasi si Bongbong Marcos, sabi ko sa inyo, kahit daw sa CR, may kasama yan eh. Oh, sobrang bakla at duwag niyan eh. Oh, si Inday Sara, sobrang delikado na itong ginagawa niya. Kahit yung paisa-isa na picture, sobrang delikado niyan. Pero, kumpiyansa man si Inday Sara na walang tao dyan na nagpunta para saktan siya eh. Susuportahan at poprotektahan siya ng mga tao dyan eh. Ang susunod na pagpapasalamat ay syempre ang pagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin. Dahil hindi dahil sa kanilang preparation, sa kanilang organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa tasang kamay mga volunteers, mga organizers. Maraming salamat sa inyo. Lahat ng hindi nakatanggap ng maleta. Salamat po tayo sa mga Nagpapasalamat tayo, syempre, sa local government unit ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo na magtipon-tipon ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba. Kaya galit na galit sila eh. Ay, grabe naman si Ani Jaramillo. Wala na. Tapos na, Boss D, one more time, watching from Sunnyvale, California. Shout out sa lahat na nandito sa live. Maraming salamat sa iyo, Ani Jaramillo ha. Mabuhay ka at sana mas dumami pa ang blessing mo. Sa sobrang dami ng blessing mo, hindi mo na maisara yung pitaka mo. Maraming salamat sa iyo. God bless you at ang buong mong pamilya. Sana humaba pa ang buhay ng mga pamilya mo, asawa mo, ng nanay at tatay mo, mga kapatid mo, pati yung mga kapitbahay mong chismosa. Pahabain na rin natin ang buhay dahil sa pagiging generous mo. Mabuhay ka. Oh. At malalayong lugar ng United Kingdom. Maraming salamat. Kaya ayaw nila si Inday Sara magbiyahe, di ba? Sabi nila, oh, nasa na naman si Inday? Umalis na naman. May impeachment, umalis na naman. O, paano? Ayaw nilang makita, masampal sila ng katotohanan na ganito.
tinatangkilik si Inday Sara sa ibang bansa. Kahit nga paulit-ulit si Inday Sara pumunta sa mga bansang pinupuntahan niya, pinagkakaguluhan pa rin siya ng mga tao eh. Samantalang ito mga putang ina mga congressman na ito, na mga patay gutom sa pera, inggit na inggit sila talaga kay Inday. Hirap na sila mag-isip, ano ba pang gagawin natin dito? Para lang mapabagsak natin tong mga Duterte na ito, bakit ba ang hirap pabagsakin ng mga Duterte na ito? Oo, alam ninyo kung para mapabagsak ninyo yung mga Duterte, lagpasan ninyo yung galing ng mga Duterte. 'Di ba? Lin Hisagikawa. Salamat sa iyo dyan sa Japan. Lagpasan ninyo yung galing nila. Lahat ng mga nagawa nila, doblehin ninyo. Lahat ng mga ng mga pagmamahal nila sa bayang Pilipinas, doblehin ninyo. Huwag kayo magnakaw. Mamahalin kayo ng mga Pilipino. Kung gusto nyong talunin ang mga Duterte, kung ano yung nagawa nila sa Davao, diyan sa mga probinsya nyo, dapat doblehin nyo pa. Dapat mas galingan ninyo sa mga nasasakupan ninyo kung gusto nyong mahalin kayo ng tao more than yung pagmamahal ng mga tao sa mga Duterte. Tangina ninyo, panay ang sira ninyo. Si Inday lustay. Si Inday nananakit yan ng sheriff. Ay, si Inday mainitin ang ulo niyan. Kita nyo, bakit gustong-gusto ng tao? O baka yung mainitin ang ulo gusto ng tao. Baka yung lustay na katulad ni Inday gusto ng tao. Ang ina nyo, magpakabait kayo. Magpakabait kayo. Sipagan ninyo. Huwag kayo magnakaw. O para ganito rin kayo. O kahit naman sinong tao presidente, kahit hindi naman Duterte kahit naman halimbawa si Leni Robredo, kahit si Risa Kung halimbawa si Risa, lalagpasan niya lahat ng nagawa ni Pangulong Duterte, yung kabutihan hindi yung kasamaan, kasi yung kasamaan nalagpasan na nila Yung malagpasan mo lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, doblehin mo, triplehin mo, ituloy mo yung mga niya, infrastruktura niya, ituloy mo yung mga proyekto niya, yung laban sa kriminalidad at saka sa droga. Iboboto kita. O iboboto ko si Risa kung gano'n ang gagawin niya. Kaya lang alam naman natin hindi niya gagawin yun. Oh. 'Di ba? Ito ba ang sabi nga nito ni Gida Quijano, yan ba ang merong betrayal of public trust? Meron bang betrayal of public trust kung ikaw yung pinagkakatiwalaan hindi lang ng mga tao rito sa Pilipinas pati sa isang libutan? Sanlibutan talaga sa buong mundo. Ito si Inday Sara kahit magpunta to sa North Pole at saka sa South Pole, baka pati yung mga reindeer ni Santa Claus baka magpunta pa sa kanya. Ganyan ka mahal ng mga tao si Inday Sara. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho, Di ba kasi labas yung Zoom? nag-undertime, nag-absent, nawala ng trabaho dahil hindi pumasok, Hindi ka dyan. hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat. Narinig niyo yon? Sinabi ni Inday Sara, yung mga umabsent, mga nawalan ng trabaho, mga walang kita ngayon, nagpunta rito para lang sa ating pagtitipon. Imagine, gagawin ba ng taong bayan yan para kay Bongbong? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, kahit mamigay ng bigas yan sa sa huling lamay niyan, baka wala magpunta Alam niyo, ikakwento ko lang mabilis, diyan sa Hague. Alam niyo may isang grupo diyan na umalis sila sa trabaho nila. Meron silang 3 trabaho, okay? Doon sa 3 trabaho nila, kasi nagkikita-kita mga tao dyan sa Duterte Street, alauna, 2:00 ng tanghali. Kasi 3:00 ng hapon, yung pasok ng tama ba, 3:00 ng hapon? Hindi pala. 12:00 ng tanghali yung pasok ng mga Duterte, labas sila ng 4:00, 3:00 ng hapon. So, yung mga tao dyan, 2:00, nagtitipon-tipon na dyan. Dadalhin nila yung standee, dadalhin nila yung mga pagkain. Alam mo ba na nag-resign sila sa mga trabaho nila? Nagsialis sila sa mga trabaho nila. Sa 3 trabaho nila, inalisan nila yung gitna. Ang trabaho nila umaga at saka gabi na lang. Kasi nga, gusto nilang pagserbisyohan yung Duterte Street. Ganun ang sakripisyo ng mga tao sa mga Duterte. Kahit mawalan ng kita, kahit mawalan ng trabaho, basta lang may pakita nila yung suporta sa mga Duterte. Ganyan sila. Sabi nito, Bibian, punta ka rito sa Japan, itutulak kita sa tulay. Grabe naman si Maricho dyan sa Japan. Galit na galit. Gusto manakit. Yung lahat. Oo. Wala. Parang Hindi nawawala yung audio nila. na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila o bayaran sila o binayaran sila para pumunta dito. Dahil lang yung audio, hinahanap natin yung may magandang audio. Sa pagpapasalamat, gikan sa amo ang pamilya Duterte. Dako kaayo
namin galing sa posisyon ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang mayroong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsehal, mga buhaya, Mayor, Governor. Sobrang dami ng Pati, mayroong posisyon. pati buhaya. Galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito, ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo, si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kaninyong tanan. There you have it, ladies and gentlemen. The 15th Vice President of the Republic of the Philippines. Salamat pala, sugod pala to. Ang susunod ay may time limit tayo sa Walang time limit. Mas papupunta ng Hague, so hanggang alas 12 tayo ngayon. Susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Yun na. Yung pagmumukha daw ng isang adik, putang ina niyan. Patay na naman tayo nito. Si Claire Castro baka sumabog na naman ang bumbunan nito sa galit. Pag-uusapan na daw yung adik, patay. Eto na, pakinggan nyo mga kababayan. Joke lang. Kaya sana, great threats! Ang susunod po ay ang estado ng ating bayan. Ano naman natin ang problema? Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan. Kahit na nalulungkot na kayo, namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto ng isang Pilipino. Dahil karamihan sa atin hindi naman pinanganak na mayaman. So ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinaka-simple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral ng maayos ang ating mga anak na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Paano natin nalalaman yun? Dahil nakikita natin yung performance ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang langit at sa kanilang grade o grado. Ang gusto natin, tayo ay makapagnegosyo, na hindi tayo nasa scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnegosyo na maliit, napakalaki ng hingi. Napakalaki ng tax. Hindi pa kasama doon ang korupsyon. Mula sa barangay permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Negosyo, hindi pa nagsisita, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, El Panto, salamat sa iyo ha. Si VP pinakikinggan sa abroad, sa Bangag. Si Bangag minumura. Totoo naman yan, totoo yan. trabaho. Pero walang available o walang opportunity sa trabaho. Ang nangyayari at graduate college, education. Pero umaalis sa ating bansa, nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin, hindi tayo natatakot na mawawala, i-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas. Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan, at bakla, tomboy, lalaki man o babae o LGBT man yung anak natin, hindi tayo natatakot. Na ma-rape, masaksak, ma-hold up, mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay sa ating mga bahay. Napakasimple. Ako, gusto ko na ang anak ko nalabas, pupunta ng paaralan, na sigurado ko
na walang mangyayari sa kanya. Na ako, lalabas, pupunta sa trabaho, na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo, ang sahod ko. Kasi kung makikita ninyo, kung ikumpara ninyo, sa Pilipinas, sinasabi natin, mahal. Mahal ang cost of living. Mahal ang gasolina, mahal ang pagkain, mahal ang renta, totoo yan. Pero kung makikita din ninyo, sa ibang mga lugar, sa labas ng urban centers, mura lang ang cost of living. Kung ikumpara natin sa averaging. Pero, bakit hindi tayo namumurahan? Dahil sobrang baba ng sweldo. Kaya nauubos pa rin yung pera natin, may trabaho man tayo, ubos siya sa pagkain, ubos siya sa pagbayad ng renta. Hindi na nga tayo makabili ng sarili nating bahay. Sa mga lugar ninyo, at sigurado ako, karamihan sa inyo, galing sa mga maliliit na munisipalidad sa mga probinsya. Sino ba ang may mga malalaking bahay? Di ba kayo lang? Di ba? Yung mga nakapagtrabaho sa abroad, ang semento ang bahay. Pero yung classmate niyo na naiwan doon sa Pilipinas, na hindi lumabas. Ito. Itong sinasabi dito ni Inday Sara na alam niyo, pumunta kayo sa Pilipinas. Sino doon? Sa mga probinsya ninyo, probinsya ha, wag na sa syudad. Kasi yung syudad, alam naman natin, ano yan nakafocus dyan ang gobyerno sa syudad eh. Sa mga probinsya, dyan sikat ng mga Duterte eh. Sa mga far-flung areas ng Luzon, mga northern province, sa Luzon, southern Luzon, wag na sa Metro Manila. Actually, sa Metro Manila nga, tumataas na si Inday Sara eh. Sa Visayas, Mindanao, mula mo sa mga kaibot-ibuturan ng mga na mga barangay dyan, mga bossing. Dito mo malalaman talaga na si Inday Sara, kilala niya yung mga Pilipino eh. At alam mo na si Inday Sara, mga Duterte, lived among us, or live among us, mga masang Pilipino. Ito yung sinasabi ko eh. The reason why si Leni Robredo, si Rizal Ontiveros, at kung sino-sino pa mga putang ina mga dilawan, lalo-lalo na ito asawa ni Bongbong, the reason why people despise them, ayaw sa kanila, kasi nga, hindi sila makakonek sa tao eh. Bakit? Hindi sila nanggaling dun eh. Hindi sila namuhay kasama ng mga maliliit na mga maliliit na mga kababayan natin Pilipino eh. Ito si Inday Sara, alam niya eh. Pumunta kayo sa mga probinsya. Sino doon ang mga bato ang bahay? Bato ang bahay ha, bato. Kahit walang palitada. O kasi lahat ng bahay yan halos sa probinsya, puros mga pawid yan eh. Bato ang bahay. Sino dito ang bato ang bahay? Ang bato ang bahay, bukod sa gobernador, bukod sa mga taga-gobyerno, ang bato lang ang bahay, yung mga nakapunta sa ibang bansa, iilan man lang kayo. So alam niya na ganun ang sistema sa mga probinsya, na ang yumaman lang doon may kaya, yung mga nakapag-abroad. Kaya gusto ng mga tao lahat pagka abroad. Kaya ganun ang mindset ng tao dahil nakikita nila yung kapitbahay nilang abroad. Uy, taga-Saudi yan, seaman yan. Kaya yung bahay nila bato eh. Gusto ko rin magkabato yung bahay, kaya aalis ako. Ganun ang utak ng mga Pilipino eh. Kaya yun yung gustong baguhin nila Inday Sara eh, na ang mga Pilipino hindi na umalis ng Pilipinas. Hindi naman aalis ang Pilipinas ang Pilipino kung maayos ang bayang Pilipinas. There's no place like home. Akala nyo bang sarap-sarap ng buhay ng mga kababayan natin OFW? Ako, nagtrabaho din ako sa abroad for some time. Ang lungkot, lalo na pagka Pasko, bagong taon, may okasyon, birthday nanay mo, birthday ng tatay mo, reunion ng mga kaklase mo. Ang lungkot, why? Kasi ikaw, nandoon ka, mag-isa ka, pag may sakit ka, mag-isa ka, wala kang katulong. Tapos dito sa Pilipinas, ang sarap ng buhay ng mga kamag-anak mo, pag video-video kayo, mga wala man trabaho. Kala nyo ba sarap ng buhay nila dyan? So yun yung gusto nila, makabalik na tayo lahat sa Pilipinas, everybody happy. Ayusin natin ang bayang Pilipinas, bumalik kayo rito, everybody happy. Ganun. O katulad dyan, si Putragis. Taga ano yan? Taga rito yan sa Quezon City. Taga Pampanga ba yung misis mo? Mayaman to sa Amerika. Meron siyang sariling home care. Yung parang basta mga home care, alam nyo yun, yung mga nag-aalaga ng mga matatanda, may sarili siyang kumpanya doon. Iisa man ang anak niyan. Ang anak niyan nasa Massachusetts Institute of Technology, MIT, panis. Mayaman niya mag-asawa na yan. Walang hiya na yan. Tinan mo, hindi pa umuwi ng Pilipinas. Masaya ba sila? Masaya sila. Mayaman sila doon. Naka-sports car yan. Pinapakain ako niyan sa masarap na pakainan. Saan ba tayo kumain? Sa Fogo de Chao. Maraming pera yung tao na yan. Pero masaya ba siya sa abroad? Masaya siya sa sarili niya, pero mas masaya ka kapag nasa Pilipinas ka kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Sinisinghot mo yung hangin ng Pilipinas, di ba? Kahit gaano ka kayaman sa abroad, gusto mo pa rin umuwi sa Gusto mo pa rin umuwi sa bayan mong Pilipinas eh. Yun yung gusto ng mga Duterte. At hindi yan naiintindihan nito nila Bongbong. Putang ina sila Bongbong, gusto nila mag-abroad kayo para may pera kayong papadala sa amin. Putang ina ng mga yan. Ang tingin ng mga yan talaga sa atin, mga hayop tayo eh. Hindi nag-abroad, hindi nakipagsapalaran sa ibang bansa. Lubog sa utang.
Napakasimple ng gusto natin na makita sa ating bayan. Pero bakit kailangan umalis sa sariling bayan para lang maabot natin ang mga pangarap natin sa sarili natin at mga pangarap natin para sa pamilya natin? Marami, alam niyo ba, na marami ang kanilang tinitingnan ay mag-aral ako, makapagtapos ako, at mag-abroad ako. Parang naging normal na lang para sa mga Pilipino ang pangarap na abroad. Mali yun. Dahil dapat ang sariling bansa mismo natin nagbibigay sa atin ng oportunidad. Hindi na kailangan natin umalis, ngunit pwede tayo umalis kung gusto natin. Hindi yung napipilitan tayo na iwanan ang ating pamilya, ang ating mga anak, sira-sira, broken families, naghihiwalay ang mga mag-asawa dahil kailangan umalis, lumabas. Dahil bakit? Walang ang opportunity sa ating pagkakataon. Pansinin lang natin yung comment na to bago natin i-block. Binabaha na ang Davao, si Sara at Baste, walang pake, nasa Netherlands. Unang-una si Baste, nasa Pilipinas na. And at the same time, marami rin binabaha sa buong Pilipinas. Putang ina ninyo, bakit nakatutok na naman kayo sa Davao? Davao na naman. Yung baha sa Davao, may programa ang mga taga Davao, ang Davao LGU sa mga nabahaan. Huwag mo silang intindihin. Ang intindihin mo, yung lugar mo, probinsya ng nanay mo, probinsya ng tatay mo, kamag-anak mo. Dahil putang ina ninanakawang kayo. Binabaha din ng Lawag. Binabaha din yung mga yung mga lugar ng mga congressman na mga sinusuportahan ninyo, mga ulul kayo. Nakapokus kayo sa Davao. Tanga. Mas masarap ang buhay ng mga taga Davao kaysa sa inyo. Kaya nga, papetiks-petiks lang sila Inday tsaka sila Basti eh. Kasi nga, alam nila kahit wala sila gumagana ang gobyerno dyan sa Davao. Ang ina nyo mga bobo kayo. Mga inutil. Mga tanga talaga kayo. Kayo talagang mga mga follower talaga ni Bongbong Marcos. Putang ina mga utak ninyo talaga, mga taho. Bulok na taho talaga ang mga utak ng mga bobo talaga kayo. Bayan. Napakasimple na ang gusto natin at hindi mahirap yun ibigay ng pamahalaan. Bakit? Nakikita ninyo yun sa ibang bansa. So bakit nagagawa nila? Totoo yan. Dahil napakaraming buaya sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang nagbago simula noong panahon ng 1940s, 1950s, 1960s, 1970s, hanggang ngayon, taon na ito, 2026. Ang nangyari sa ating mga Pilipino, nagkanya-kanya tayo. Yung mga nakaupo, umangat, nagkaroon, nakapangyarihan, naging makasarili. Bahala na kayo sa buhay ninyo, basta ako, nakaangat na ako. Hindi ko alam. Hindi ako social worker, hindi ako sociologist. Hindi ko alam anong nangyari sa atin. At ang nangyari pa, kapag hindi ka sumabay, umayon sa kanila, ay ikaw ang mali at ikukulong ka. Ganon ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Napakasimple ng gusto natin, alam naman natin pwede. Dahil nakikita natin sa ibang bansa. Pero, hindi natin nakikita dahil naging makasarili. May kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Ganon ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol? At hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu noong mga ilang buwan na nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu, nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang kahapon lang na lindol. Putang ina mo. Pambari-kwatrong hayop ka. Tang ina ka, isa ka rin. Ang tagal na nung lindol sa Cebu. Hanggang ngayon, putang ina, durog pa din yung Cebu, hindi pa rin bumabangon. Walang hiya ka, pambari-kwatro, TikTok ka ng TikTok, buwisit ka, ginamit mo rin mga Duterte, putang ina ka para manalo kang hayop ka. Pati si Pastor Kibuloy, ginamit mo patarantada ka. Walang hiya, parehas ka rin ni Bongbong. Manggagamit ka rin, buwisit ka.
Di ba dyan sa Cebu, tamo, nagpunta raw siya sa Cebu nung nakaraan, ganun pa rin. Yung mga nalindol sa Cebu, parang kahapon lang yung lindol. Ang tagal na ng lindol. Kalahating taon na eh. Galing na nga kami doon eh. Ang SMNA Foundation, namigay na kami ng mga ayuda doon eh. Tapos hanggang ngayon, ganun pa rin ang itsura ng Cebu. Ang inang ano yan. Ang inang gobyerno na ito. Namimigay ka na bongbong ng bigas kung saan-saan dito sa Metro Manila. Tarantado ka. Nasa mga probinsya yung may problema, hindi dito sa Metro Manila, ulul. Namigay sa Muntinlupa, namigay sa San Juan, namigay sa Maynila. Ang ina ka, mamigay ka ng tulong doon sa mga nangangailangan ng tulong. Pumunta ka sa mga probinsya. Kaya lang ayaw niya magbigay ng tulong doon sa mga probinsya. Wala man kasing media doon. Walang hiya. Kahit na mo yung Cebu, hanggang ngayon daw, sabi ni Inday, lubog pa rin, durog pa din. Yung Davao, bumaha kahapon, ngayon maayos na. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Sa yan, sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Patalang din, patayan mo. Napakataas ng credit lines sa ating bansa. Bakit? Paikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw. Ama yung sinasabi ni Putragis eh. Normal ang baha. Ang tanong, gaano kabilis mawala ang baha? Alam dyan, gan nga sa San Francisco. Sa California nga, binabaha sila eh. Amerika na yan. Mga tanga pala kayo eh. Ang tanong, gaano kakabilis? Hindi mo, force of nature yan. Hindi mo yung mapipigilan. Ang tanong, papaano mo re-reaksyonan, re-respondihan yung pangangailangan ng mga taong nababaha? Alam niyo ba dyan sa Amerika, ang gaganda ng mga bahay dyan, pag tumama dyan yung ipo-ipo, putang ina, ano yan, lusaw lahat yan. Sa Japan, grabe, pag nag-tsunami, mapipigilan mo yung tsunami? Tanginang yan, mapipigilan mo yung force of nature? Hindi mo mapipigilan yung force of nature. Pero yung mga struktura na ginagawa mo, kahit papaano, yung force of nature na 100% yung tama sa'yo, at least 50% na lang nabawasan. Konti yung mamamatay. So yung baha dyan, kayo General Torres, lahat ng mga bobong tangina ninyo, tinitingnan ninyo yung baha sa Davao, at sa buong Pilipinas nagbabaha, biglang hinahanap nyo may corruption sa Davao, putang ina ninyo, yung corruption sa ibang lugar, di nyo tinitingnan, mga gago kayo. Lahat binabaha. Ang tanong, papaano nagre-responde? Anong programa meron? Nawawala ba kagad? May rami bang namatay? Yun ang tanong. Mga bobo talaga kayo eh. Ha? Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Pinagtan mo ang illegal na droga, nagkakaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters, bugbog din tayo sa man-made calamities. O kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan ng mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na. Ang mga leader natin, nagkanya-kanya na ang mga alam nyo, marami sa kanila, at alam niyo yan, marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. May bahay. Paborito nila sa Spain, sa Australia, sa Amerika, Paris, sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakadaling para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Pero paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtiis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang bilyon. At sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget, ubos na naman yan, sinasabi ko sa inyo. Walang tigil ang nakawan ng ilang Pilipino lang. Ngayon, hindi ko masagot kung bakit ganyan ang pag-uugali nila. Pero, ang pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Hindi tayo, pagkakaalam ko, ilan ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Hindi tayo magpapatalo sa ilan na ang mahal nila ay ang sarili nilang balatan. Mamatay din yung sila. Ang sarili nilang interes. Papasalamat tayo lagi
natin na ang dollars ninyo ang pinakamalaking remittance na pumapasok sa Pilipinas. Pounds. Mas malaki pa. Ang pounds ninyo na pumapasok sa ating bayan. Yun yung nagbibigay ng malaking water reserves sa atin. Kaya nga diba, ang bagong bayani ay ang overseas Filipinos. Napakalaki na pagpapasalamat ng buong bansa sa inyong kontribusyon sa ating ekonomiya. At gusto namin malaman ninyong lahat na kami na nandoon sa Pilipinas. We truly appreciate your determination and hard work. Lalong-lalo na sa mga kapatid ninyo, pamangkin ninyo, nanay at tatay, mga magulang ninyo na sinusuportahan ninyo doon sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa inyong mga kapamilya at sa ating bayan. Mga kababayan, pangarap natin ang araw na pwede tayong umuwi sa Pilipinas. Retire sa Pilipinas. Pangarap natin ang araw na kapag sinabi natin dito ako magtatrabaho dahil okay naman ang sweldo. Dito, trabaho ng isang tao lang, ng dalawang tao lang, kundi trabaho ito ng isang sambayanan. Kailangan natin matulong-tulong para na maibalik natin sa ating bayan ang tapang at malasakit! Oy, speaking of tapang at malasakit, ha? Pagka si Inday Sara presidente na, tutuloy-tuloy na namin yung tapang at malasakit dyan sa SMNI. Oo, ang host dyan, ang pogi, si Boss Dada at si Banatbay. Kasama natin si Inday Sara. Yan na yung magiging parang gikan sa masa para sa masa ni Inday Sara. Ibalik ang tapang at malasakit. Abangan nyo yan ha. Sa ngayon kasi, hindi muna tayo nag-show with Inday dahil may impeachment eh. Ayaw niyang sagutin muna yung mga issues. Pabayaan natin yung taong bayan ang magdesisyon kung kanino maniniwala. Pero pagka okay na ang lahat, ibalik ang tapang at malasakit. Back to normal na ulit yan. With Banatbay and Boss Dada. Tapang at malasakit na nakikita natin sa puso ng mga Pilipino na nawala. Hindi natin alam kung bakit. Pero dapat alalahanin natin na ang bayan natin ay para sa ating mga anak. Dahil ano ba ang edad natin lahat na nandito ngayon? 16, 17. Ilang taon na lang ang naiiwan sa atin? 20 years, 25 years. Pero ilang taon ang naiiwan para sa ating mga anak? 50, 70 years. Ibig sabihin, dapat paniguraduhin natin na 70 years from now, mas maganda, maayos, malakas, tunay kalambukan, tunay kalinaw ang atuang masod para sa ating mga anak. Ayaw natin na 70 years from now, Salamat dun sa nag-Gcash kay Boss D ng 500 pesos ha. Salamat, may pangkapi na ako. Mabuhay ka. ang ating mga anak tulad ng ating mga overseas Filipinos ngayon. 16 hours na tatrabaho para lang masuportahan ang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Hindi siya trabaho ng isang tao lang. Trabaho natin yan para sa ating mga anak, mga apo. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Syukran. Ganda ni Inday. Palakpakan natin si Inday. Di ba? Sa pool lahat. Pag nag-speech pa si Bongbong, ganyan. Putang ina niyan. Alam mo, tinitira sa puwit pag nag-i-speech eh. Kita mo naman dami ng mga Pilipino, di ba? O kailangan pang i-enhance yung boses ni Inday para lang marinig natin dahil wala eh. Ito ba yung magnanakaw? Ito ba yung kawatan? Pucha ni hindi kaya mag-organize ng malupitan na mga ganitong stand-up rally, di ba? Duterte, speaker lang, kaya hindi mo halos marinig eh. Walang budget, volunteers lang, mga Pilipino ang nag-oorganisa nito. Walang malaking tao, negosyante nasa likod ng mga pagtitipon na ito. Si Bongbong may pera na ng taong bayan.
Ang sarap maging presidente ng Pilipinas. Sa totoo lang, kung matino ka, ang sarap maging presidente ng Pilipinas. Kung talagang meron kang vision para sa bayan mo, napakasarap maging presidente ng Pilipinas. Bakit? Mantakin mo, nasa iyo pulis, nasa iyo sundalo, ang dami mong mga departamento, nasa iyo pera ng gobyerno, nakakapangutang ka pa. Wala kang kompetensya. Lahat ng kita sa'yo. Wala kang kalaban. Ang kalaban mo lang yung mga kriminal, mga adik, ang kalaban mo lang yung mga terorista, komunista, pero lahat sa'yo na. Ang kailangan mo na lang malinis na puso at saka matatag na pag-iisip, political will para gawin lahat na magagandang bagay para sa nasasakupan mo. Mantakin mo, tatay ka ng bayan, tapos nakikita mo yung mga tao hirap na hirap. Natutuwa ka sa ganun, nakatulog ka na mahimbing. Ang sarap maging presidente ng Pilipinas. Nasa iyo lahat, libre. Libre, tapos lahat ng sabihin mo nagkakatotoo. So kung may maganda kang pangarap sa bayan mo, gusto ko ng mga tren, gusto ko ng mga tulay, gusto ko magagandang eskwelahan, magandang ospital. Lahat ng isipin mo na yan, kaya mo kasi nasa iyo ang pera eh. Kaya lang putang ina magnanakaw itong mga nakaupo eh. Magnanakaw, wala talaga silang kompetensya sa pagnanakaw. Baliktad eh. Wala silang kompetensya eh. Ang gobyerno, lahat ng pera kanila. Kung ilalagay mo sa programa, ilalagay mo sa serbisyo, kung ilalagay mo sa ikauunlad ng bayan mo, maganda sana Pilipinas. Mayaman tayo. Baka mas mayaman pa tayo sa mga kapitbahay natin dito sa Asia eh. Di ba, Jenny Park? Jenny Park, pangkape, Boss Dada. Maraming salamat sa'yo. Diyan sa Korea, mabuhay ka. Diba? Pero kung putang ina, nasa iyo na lahat. Nasa iyo pulis, sundalo, lahat ng ahensya ng gobyerno, nasa iyo nagtutulong-tulong, ang dami mong uutusan mo lang sila, gagana sila. Kung maayos sana ang utak nitong presidente natin, maayos sana Pilipinas. Katulad ni Pangulong Duterte, 6 na taon, naayos niya Pilipinas. Kung itinuloy sana ni Bongbong, 12 years na yun, edi sana maganda na Pilipinas pag upo ni Inday Sara. Kung halimbawa nga si Inday Sara hindi tumakbong presidente, kahit yung anak niya, yung pinsan niya, kung tinuloy-tuloy lang ni Bongbong yung ginawa ni Pangulo, edi sana mananalo si Romualdez. Hindi eh. Kaya na pag-upong ninyo, nagnakaw kayo kagad. Wala kayong kakompetensya sa pagnanakaw. Lahat ng mga bumabatikos sa inyo, pinakukulong nyo, mga hayop kayo eh. Mga buwisit talaga eh. Oh, ito pa yung isang sinabi ni Inday Sara patungkol sa pinagre-resign siya ng mga congressman, mga gago eh. Tangina ninyo, nakakahiya kayo pag re-resign ninyo si Inday Sara, 32 million bumoto diyan, mga ulol kayo. Pinakamaraming botong nakuha. O ano masasabi ni Inday Sara diyan sa impeachment? Pasok. Hindi ako mag-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Ma'am, ano po masasabi niyo sa performance ng... Diba? Hindi ako magre-resign. Bongbong, galingan mo. Oh, galingan mo, gawin mo lahat. 4 na taon nyo na akong tinatrabaho, putya kulang pa. Hindi nyo pa ako napapatanggal, hindi nyo pa ako napapababa. Sa totoo lang, mga bossing, kung halimbawa si Inday Sara hindi manalo, ma-impeach diyan at hindi na siya maging makatakbo sa any position in the government, matutuwa pa yan. Simple man lang ang buhay ng mga Duterte. Sa totoo lang, hindi naman kailangan ng mga Duterte na nasa kapangyarihan sila. Hindi naman sila katulad ng mga Marcos na patay gutom sa kapangyarihan eh. Sila hindi. Pag si Inday in-impeach mo, wala mawawala sa kanya. Hindi nga yan tatakbo na presidente kahit number 1 siya noong 2022 eh. So wala siyang pakialam dyan sa pagiging presidente na yan. Ang hirap maging presidente. It is a thankless job. Pero in-embrace niya na yung yung kapalaran niya na talagang kailangan niyang maging presidente dahil yun ang gusto ng taong bayan. Kahit ayaw niya, gusto ng taong bayan, wala siyang magagawa. So, tanggalin mo si Inday Sara dyan o hindi, wala siyang pakialam. Kapag kasi Inday Sara hindi na pwedeng tumakbo bilang kawani ng gobyerno o kahit na saang posisyon, matutuwa pa yan, makaka-focus yan sa pamilya niya, makakanood na yan ng basketball ng anak niya, mayaman man yan sila, maayos man ang negosyo nila mag-asawa, mabubuhay naman ng normal at maayos ang mga yan, safe pa sa Davao, di ba? Kaya lang, gusto natin siya maging presidente, so go ahead. Kaya lang, kung talagang papayagan natin ang gobyerno na ito na manaig sa pagpapataob kay Inday Sara, mawawalan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng magaling, maayos na presidente na mahal ang mga Pilipino. Di ba? So kapag nawala si Inday Sara, sa tingin nyo ba, iiyak yan? Sa tingin nyo ba, katulad yan ni Bongbong Marcos na pag nawala sa kapangyarihan, puta guguho ang mundo? Hindi. Tatay Nick, dyan sa Canada, maraming salamat sa iyo, mabuhay ka. Imagine ninyo so ngayon, pag nawala si Inday, tayo mawawalan. Kaya wag tayong papayag na sinisiraan si Inday. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, ang social media gamitin ninyo para ipagtanggol si Inday. Kaliwat kanan ang propaganda laban kay Inday. Mag-comment kayo pag mumurahin ninyo. Awayin ninyo sa social media yung mga hayop na yan. Gusto nilang alisin si Inday Sara sa atin para makapagnakaw sila ng malaya. Sabi ko nga sa inyo, yung si Pangulong Duterte ipinakulong nyo sa dahig. Kundi ba talaga kayo mga tanga eh?
Kung talagang gusto nyong pahirapan si Pangulong Duterte, sana pinakulong nyo sa Pilipinas. Ang pangit ng kulungan dito sa atin. Sa Pilipinas, putang ina, bulok ang mga kulungan, ang babantot, ang init, magkakapigsa ka talaga. Ipinadala nyo sa dahig, ipinakulong nyo sa dahig. Kung di ba kayo mga gago, ang ganda-ganda ng kulungan sa Hague. Akala nyo ba naghihirap si Pangulong Duterte doon? Akala nyo ba itong mga pamilya Duterte, talagang devastated sila na si Pangulong Duterte nandoon sa dahig? Tuwan-tuwa sila na nandoon. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte, maayos ang kulungan, maayos ang pagkain, malamig, maayos ang kinalalagyan niya, nakatutok 24 oras yung mga doktor sa kanya. Hindi pa nakakapambabae. Kasi nung nasa labas si Pangulong Duterte, mayat-maya ng bababae. Ngayon, hindi siya makapambabae. Anytime na gusto nilang makita si Pangulo, pupunta lang sila ng dahig, makikita nila everyday kasama nila si Pangulong Duterte. O kung wala si Pangulong Duterte sa dahig, nandito sa Pilipinas, alam mo ba nung wala na yan, hindi na yan presidente, sabi ni Mayor Baste, kapitbahay ko man yan si Pangulo, hindi nga ako umalis, may maganda akong bahay pero hindi ako umalis sa tabi niya. Nung hindi na siya presidente, akala ko magkakaroon na siya ng panahon sa amin. Mas lalo siya nawala ng panahon sa amin, pumupunta ako sa bahay niya, aga-aga pa, wala na. Nasa labas na naman ang chichiks. O kaya gustong-gusto nila, mas safe si Pangulo doon. Mas gusto nila kasi nga doon, hindi siya mapapatay ng mga mamamatay tao sa gobyerno. Safe na safe siya doon. Anytime na kailangan nila, nandoon lang siya. Hello, kumusta? Tangina, wala kang chicks, no? May panahon sa kanila si Pangulong Duterte. Yung mga panahon na hindi nila nakakausap si Pangulong Duterte dahil sobrang busy, 100% yung oras ni Pangulong Duterte pag magkakasama sila. Banding moment sila. Magastos lang, pupunta sila ng dahig. Pero imaginein mo naman, 'di ba? Ang sarap ng kwentuhan nyo doon, maayos yung kulong. Imagine mo kung talagang gago tong mga nasa gobyerno, gusto nyong pahirapan si Pangulo, sana kinulong nyo sa Pilipinas. Yung sitwasyon ng kulungan sa Pilipinas, putsang ina, parang mas masahol pa sa bahay ng daga. Kung talagang gusto nyong pahirapan kung talagang gusto nyong pahirapan itong si Pangulong Duterte, kinulong nyo sana dito. Wala kasi kayong maikaso sa kanya eh. Kaya akala nyo ba yung mga gago mga vlogger na, tatay nyo nasa Hague, tatay nyo karton, gago, ang sarap ng buhay niya doon. Tanga, ang lamig doon. Sarili lang niya yung kwarto niya, may sarili siyang CR, wala siyang cashier. Alam nyo ba doon sa Hague, paglabas mo ng kwarto ni Pangulong Duterte, may tennis court, may basketball court. Ang ganda ng sitwasyon ni Pangulo doon, mga bobo. Kala nyo nahihirapan si Pangulo doon, hindi lang siya makalabas. Pero maayos ang kalagayan niya doon, mga tanga. Wala lang siyang yaya, 24 oras. Pero maayos ang lagay ni Pangulo doon, mabango yung yung kanyang kulungan. Marami siyang nakakausap doon. Yung kama ni PRRD, mas malambot pa sa kama niyo, mga ulol kayo. Defense team sa ongoing impeachment trial. Yes. Lagi ako nagpapasalamat sa legal team, sa defense team, at sa mga kababayan natin sa suporta nila sa akin at syempre sa tulong nila sa akin at patuloy nila na pagtitiwala sa Office of the Vice President. Personally, ma'am, kamusta na po kayo? Okay lang ako, ma'am. Masakit lang yung pa ako sa pagtayo ng 2 oras. Thank you for having me here. Yes, masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. At syempre, nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin. Ay, salamat Ma'am, na magre-resign po kayo. Salamat kay Marlot. Kay Marlot dyan sa may Amerika, mabuhay ka. Sana mas madami ka pang blessing na ma-receive sa buhay mo. God bless you. Your reaction po on this? Never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. You have publicly declared, ma'am, that you will run for president. Saklap, no? Yung banat ka ng banat, tapos nakikita mo yung binabanatan mo, hindi man nai-stress. Nakikita mo yung binabanatan mo, ang ganda pa din, presko pa din. Samantalang si Claire Castro, putang ina niyan, mukha ng Sahara Desert sa katuyuan. Kailangan pa mag-makeup ng makapal. Ito si Inday Sara, lang yan? Polusyon lang yan. Alam niyo ba makeup ni Inday Sara, polusyon lang? Natural yan, mga boss. Kukuha lang ng maruming hangin yan, gaganon niya sa mukha niya. Ganyan na yung kaganda. Samantalang ito si Luistro, putang ina, yung palitada niya, ang kapal. Akala mo nagpapalitada ng dingding eh. Sa sobrang kakapal ng makeup. Tapos si Inday Sara, simple lang, barber's cut. Walang highlight yan. Ayan lang, maiklim buhok, pak. Polusyon. Presko. Gumagastos pa kayo. Si Risa Ontiveros daw sa Senado, may sumusunod daw na makeup artist. Samantalang si Inday, simple, sinisiraan ng lahat. Binabatikos, mayat-maya, kaliwat kanan.
Pucha, ganito pa rin, buhay na buhay pa rin. Di ba, Putragis, Lebron, Revlon? O di ba, simple lang ang makeup ni Inday. Sabi ko kasi makeup ni Inday, ano lang polusyon. Ganyan pa rin kaganda, lalo na pag nag-makeup ng matino yan. Make-upan mo ng mga mamahaling makeup yan. Punta ka sa Sephora. Tapos bumili ka ng mga makeup doon, mga MAC. Di ba, mga Max Factor, mga ganyan. O hindi ba, di lalo na, baka mahimatay sila. Ganyan pa lang si Inday Sara, chill-chill lang. 2028, and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this move? Sa ngayon, pinaprioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat yon. Ayan, ano sabi ni Inday? Bongbong, galingan mo pa. Kayong mga congressman, mas galingan nyo pa. Galingan nyo pa, kailangan nyo pa ng husay para mapabagsak ako. Hindi nyo mapapabagsak nyo si Inday Sara kapag kayo eroplano niya, pinasabog nyo, ganun. Pero kung ganyan-ganyan lang, wala na nanonood sa mainstream media. Pag may nanood man sa mainstream media, puro mura. Punta ka sa mga mainstream media post, tas puro sinisiraan mga Duterte. Tingnan nyo, punong-puno ng mura doon. Pag chikinlik mo yung mga tao na nagmumura sa kanila, puros mga totoong tao yun. May mga Facebook talaga na hindi katulad ng mga basher natin. Diyos ko, pag kinlik mo, lilima kaibigan. Iba-iba pa yung mga pangalan. Hindi ba? So, bago mag-sona, nauna na si Inday, putang may kontra-sona na. Eto pa isa, malupit to. Pucha yan. Yari kayo dito. Ito pa isa. Sabi nga niya kay Director Matibag, ang corny mo. Lahat na lang ng sinasabi ng mga Duterte, they're taking it out of context. Kay Pangulong Duterte pa lang, yung mga joke niya, they're taking it out of context. Hindi na kasalanan ng mga Duterte kung hindi kayo marunong umintindi, kung ang comprehension ninyo at wala kayong mga sense of humor, hindi na yan kasalanan ng mga Duterte. Gusto ng taong bayan yung hilat siya ng mga dila nila. Wala na kayong magagawa ron. Hindi na kayo makaka-recover. Panoorin naman natin kung ano yung banat ni Baste sa gobyerno bago ang sona ni Bongbong na walang kakwenta-kwenta. The former president, nasan ngayon? He's in the Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet, they move like syndicates. They have cooperated with the president who moves like a syndicate. Sindikato daw si Bongbong. Totoo man. Ang ibang klase. Mas matindi pa sa mafia. Mas matindi pa sa Yakuza. Ibang klase. Itong itong sindikato ng Malacanang. Papayag kayo na ganito na lang tayo? We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of its own, and our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. Grabe si Mayor. Kamukha mo, Boss D, ah. Kita mo naman yung tattoo namin ni Mayor sa liig, magkapatid yan. Iisa lang ang gumawa niyan. Ito, nakita niyo to? Itong nagtattoo dito, tsaka yung nagtattoo sa liig ni Mayor, iisa lang gumawa niyan. Ang ganda, chicks. Matindi. Tingnan mo, di ba? Pati si Tulfo gusto nang patahimikin si Baste. Kasuhan na si Baste. Tanga. Kaya sila takot dito sa mga Duterte na to. Ito talagang hadlang nila eh. Ito talagang hadlang sa kanilang landas. Itong mga putang ina Tulfo na ito, alam nila yun, mapapahiya sila. Takot sila kay Baste kasi baka tumakbong senador yan eh. Pag tumakbong senador yan, yari sila eh. Masaklap dito, baka tumakbo pa tong Vice President ni Inday Sara, patay sila lalo eh. Inday Sara, Presidente, ito Vice President, si Robin Padilla, number 1 Senator, patay eh. Putang ina, sa liigang tama ninyo. Kaya talagang takot sila dito sa mga Duterte. Kaya kita mo yung mga Tulfo. Tsaka si Lacson. Ba't hindi pa dinidemanda? Ba't hindi pa inuhuli? Muhuliin. Wala naman silang kaso. Wala naman silang pananagutan. Kaya yung mga kawatan kayo mga magdanako, kayo dapat hinuhuli. Ano pa masasabi ni Mayor? This should stop right now in the 2028 elections. Gusto kong malaman nyo na I am only here as your instrument. I am not here for personal ambition. Diba? Ito ay maganda sa mga Duterte. They are not speaking because they have ambitions. Hindi sila katulad ni Risa Ontiveros na nagsasalita dahil may ambisyon. Hindi sila katulad ng ibang mga politiko na nagsasalita dahil may ambisyon.
Hindi sila katulad ni Win Gatchalian na may ambisyon maging presidente. Ni Ping Lacson na may ambisyon. Hindi sila katulad ng ganun. Ito nga mga to tumatanggi. Gusto ng tao sila mag-lead, ayaw nila. Ito yung mga masarap na maging leader ng bayang Pilipinas, yung tumatanggi sa grasya. Yung iba, putya panay ang papogi para lang sa pansariling kapakanan, maging mga matataas ang posisyon sa gobyerno. Etong mga ito, ang sabi nila, I am just here as an instrument. Wala akong gusto. Okay na ako dito sa Davao. Mayor ako ng Davao, konsihal ako. Actually, nung una namin siya nakausap, yun sabi niya, kahit man lang konsihal ako, okay lang. Kahit nga hindi Okay lang, may junk shop ako. Maayos yung junk shop ko, kumikita na ako dun sa junk shop ko Mantakin mo, Mayor, may junk shop. Saan ka naman? Di ba? So itong maganda sa mga Duterte Hindi sila nagsasalita diyan for personal gain. Si Inday Sara, number 1 na presidentiable noong 2022, hindi nga tumakbo ng presidente dahil putyang ina, binibigay niya na yan sa mga politiko. Pagkakataon nyo na, pag kami nandiyan dyan, yari kayo kahit anong gawin ninyo. Itong mga Duterte nito hindi nyo kayang siraan dahil hindi sila patay gutom sa kapangyarihan. Tingnan nyo yung mga suot nila, kasimple-simple lang. Hindi kayo nahiya sa mga sarili ninyo, kayong mga congressman kayo. Sisirain ninyo itong mga tao na ito ay napakaganda ng hangarin nito sa bayang Pilipinas. I am here to make this country work. Masyado nang mataas yung masyado nang maraming nangyari. The core objective of one of the core objectives of PDP Laban is what? It is federalism. We have to remember this because we believe that in a federal system of government, we will be able to govern ourselves kung paano natin talaga gusto yung Maganda tong nabasa ko dito. Love Bastes Articulation. Di ba, Bel Aguilar? Salamat dyan sa US. Good morning, pang coffee. Thank you. Buti naman. Kala ko wala na Pero, kidding aside, mga bossing, maraming salamat, Bel Aguilar. Tingnan mo how articulate itong mga Duterte. Mas magaling man sila kasi mag-English kaysa mag-Tagalog. Kaya nga pag nagtatagalog sila, they're always taking it out of context. Yung nami-misinterpret nila kasi nga hindi naman sila talaga magaling mag-Tagalog, pero magaling sila mag-English. Di ba? Pag nakita mo pag nag-English sila, ang sasyal. Pag nag-English sila, parang putang ina na, water. Parang ang sarap yakapin ni Baste kapag ka nagsasalita. Yan yung ayaw. Si Bongbong kasi, bobo na mag-Tagalog, bobo pa mag-English. Sa lahat naman ng konyo at Inglesero, si Bongbong Marcos yung pinakatanga. Antakin mo, utal-utal. Di ka na marunong mag-speech ng Tagalog, di ka pa marunong mag-speech ng English. Tingnan mo naman si Baste, may binabasa? Wala. Nanggagaling sa puso, o kapag organic kasi ganyan. Parang sa vlog natin, nakita mo, mayroon akong binabasa? Wala. Just May, salamat sa'yo, Just May ha. Kung buti pa si Just May, mabuhay ka. Ayan. Hindi ba? Simple lang. Pag nag-convey ng message, kahit English, naiintindihan ng tao kasi hindi niya kailangan masyadong gawing technical. Pero mag-English na lang ako para mas ma-express ko ng maayos yung aking Kasi Bisaya at English, magaling ang mga taga Davao at mga taga Cebu Pero sa Tagalog, medyo barok talaga sila. Nami-misinterpret talaga. Pero tingnan mo, ganito kagaling magsalita ito. Mayor pa lang, bata pa. Si Bongbong, ang aga na bulok. direksyon ng ating bansa. Look now, in a unitary system of government, anong nangyayari sa atin? We are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Now, I go back. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power, and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? The former president
nasan ngayon? He's in The Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet, they move like syndicates. They have cooperated with the president who moves like a syndicate. Papayag kayo na ganito na lang tayo? We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of its own, and our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. This should stop right now in the 2028 elections. O, anong inciting to sedition na naman dyan? This has to stop. May sinasabi ba silang patayin yung mga yun? Wala naman. Sabi nila, wala na yan. People power, wala na yan. Pero okay yan. Magpakita tayo ng disgust, magpakita at magpahayag tayo ng ating pagkadismaya, ng ating mga hindi magandang ginagawa nila, isigaw natin. Pero, 2028 tayo magkita-kita. Konti na lang yan, oh. Kalahating ano na lang, oh. Isa't kalahating taon na lang, eleksyon na. Isa't kalahating taon na lang, eleksyon na. Just choco-mocha. Salamat sa'yo, just choco-mocha, ha. Pang choco-mocha natin yan. Mabuhay ka. Konting panahon na lang, eleksyon na naman, mga bossing. Yari kayo. Hindi na natin nanaisin yung EDSA Revolution. People Power Revolution. Magtipon-tipon tayo, magsigaw tayo, pero bayanan natin sila. Tapusin na nila yan kasi nga, mga bossing, pagdating ng 2028, tayo naman. Pagdating natin ng 2028, dire-diretso na yun. Hindi na tayo magpapasingit ng mga butaw. Oo, yung mga walang kakwenta-kwentang mga tao, hindi na tayo magpapasingit. Puros mga ano na yan, mga makabayan na yung iuupo natin dyan. Sunod-sunod na yan. Hindi na makakasingit yung mga putang ina, mga dilawan na yan. Tsaka mga buwaka ng ina, mga loyalista na yan. Wala naman nanalo dyan. Tuloy-tuloy na tayo. Pinahirapan tayo ng 6 na taon. Puro ginhawa na tayo. Basta, gawin ninyo yung trabaho ninyo. Huwag kayong papayag na mabudol na naman tayo mga hayop na ito. Sa 2028, so walang inciting to sedition dyan. Sinasabi nga niya sa 2028 sa eleksyon. Baka naman sabihin nyo, sa 2028, ipapapatay nila yung presidente. Baka ganun na naman, mga bobo kayo talaga. Eleksyon, yung ibig niya sabihin dyan, sa 2028, ha? Tama na. Ayun na, Gina Ray. Oh, si Gina Ray. Maraming salamat sa iyo, Gina Ray, ha? Tsaka kay The Book of Juan. God bless you. Mabuhay kayo. Sana humaba pang buhay niyo. Dumami pang mga katulad niyo. Alam niyo, bilib ako talaga sa mga subscriber ko. Mga generous talaga sila. Palagay ko talagang nakakaluwag sila sa buhay kasi nagsishare sila ng blessing, eh. Salamat sa inyo, ha? Ang lupit niyo talaga. Mahal ko kayo. Oh. Malapit talaga ang malapit ang puso ko talaga, ang dugo ko, lumulundag ang dugo ko sa mga mababait na taong mga katulad niyo, eh. Ibang klase, 'di ba, Diego Latigo? Oh, Duterte, sabi niyo, tumigil na nga kayo, Duterte kay Duterte, puro na kami kaso. Gusto na kayo ipakulong dahil sa inyo, Duterte kay Duterte, sarap-sarap ng buhay namin, eh. Sigaw kayo ng sigaw ng Duterte, ayan tuloy. Okay na to. Yung mahalaga kasi, yung kinabukasan. I have children. You have children. You have grandchildren. What kind of future do you want for these kids? A worse one that we have now, or a better one? So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Pero mauna muna kayo, ha, ako na last kulong. Alam mo, ito yung hindi nila kaya, eh. Ito yung hindi nila kaya sa mga Duterte, yung sense of humor, yung wit, yung connection sa tao, eh. Wala sila nito. Si Bongbong pag nag-joke ang corny, kahit siya hindi natatawa, eh. Ito simple lang, di ba? Seryoso, tapos biglang babanat ng ganyan. Oh, kayo muna makulong, ha? Wag muna ako, ha? Di ba? Ganyan ang mga Duterte, hindi yan yung ganyang klase ng natural na na estilo, hindi nila kayang pikiin yan. Yung pakanta-kanta ni Riz Ontiveros, putang ina, nandidiri ang tao. Yung mga pa-joke-joke ni Bongbong, nakakadiri yan. Pero pag Duterte ang gumagawa, pasok na pasok. Bakit? Masa, eh. Yun yung hindi ninyo naiintindihan. The reason why number 1 si Bato, nag-number 3 si Bato. The reason why nag-number 1 si Bongo. At the reason why number 1 si Robin Padilla sa senatorial survey ngayon, it's because they connect with the people. They can connect with the people, na iintindihan sila ng tao because mababa sila.
Hindi nila pinapakita na matalino ako, magaling ako. Hindi sila ganun. Pare-parehas tayo. Ako ang magiging boses nyo dito dahil alam ko kung ano pinagdadaanan ninyo. So every time they make a speech, pag nagpatawa sila, everyone tumatawa. Si Bongo yung mga niya, yung mga joke niya na anong paborito nyong pagkain tuwing Biyernes? Monggo. Anong paborito nyong prutas? Mango. Yung mga ganun ni Bongo, kita mo kasimple nun, pero tuwan-tuwa yung mga tao kahit paulit-ulit niya sinasabi yung joke na yon. Naiintindihan sila ng taong bayan. Subukan mo si Gibo Chodoro, si Recto, si Martin Romualdez. Di ba gumagano? Nagpipilit silang maging masa, hindi naman sila masa. Yun ang problema. Kapag hindi kayo hindi normal sa inyo yung pagiging makamasa, talagang di pandidirihan kayo. Hindi ikinatutuwa ng tao yan, awkward, crickets. Kapag kayo nagjo-joke, pero tingnan mo si Baste, di ba? Smile pa lang, puta ulam na. Pucha, pag tinitigan ka ni Baste, malalaglag, pati tinggil mo talaga. Tainan yan. Oo, pucha, ito si Baste. Alam nyo ba, pinapaligo nito, pabango. Alam nyo ba pabango niyan? O sabihin ko na sa inyo baka para lang bumili kayo, Lilabo. Oo, Lilabo pabango niyan. Ang bango nun, ang mahal nun 20 milyong isang bote nun. Putang ina, hindi nga ako makabili niyan. Gusto ko maging kasing bango ni Baste, kaya ang ginagawa ko, alam ko kung ano yung pabango niya . Alam ko kasi pinaliligo niya yun, ang bango niya. Puta, nasa kabilang barangay nga yan, amoy mo na yan . Oo. Sabi nila, ang bango, andyan na si Baste. 2 oras pa bago dumating yun, andyan na yung amoy niya. Hindi nga, punta kay Lilabo. Ako pumupunta ako ng mall. Wala yung mga Lilabo na yan sa mga mamahalin na mall, sa Glorieta, sa Rustans, diyan sa Shangri-La. Wala yan sa mga sa mga normal na mall . Pupunta ako doon. Tapos titingnan ko pag hindi nakatingin yung mga sales lady, ini-spray ko yun sa sarili ko . 3 araw na yung damit ko amoy pa rin, pabango pa rin niya . Oo, Lilabo ang pabango niyan, tsaka yung mga Maison, ganun. Oh, may ewan ko si Basti. Binigyan ako ng pabango niya ni Basti dati. Putang ina na, laking pagkakamali ko. Binigyan niya ako ng pabango. Medyo matapang siya sa pang-amoy ko, binigay ko sa kapatid ko. Kaya ang mahal-mahal pala nun, walang hiya na yan. Ginawa lang pang zumba ng kapatid ko. Sising-sisi ako . Jologs pa ako nun. Hindi ko pa alam yung mga mamahalin na pabango. Nung tumabi ko sa kanya, sabi ko, ang bango naman itong tao na to. Tingnan ko anong pabango niya. Boss, anong pabango mo? Ito, pinakita niya yung mga pabango. Ang babango. Simula nung nag-spray ako nun, maniwala ka. Pucha yan. Lumabas lang ako ng bahay. Nagkaroon ng rally. Oo. Ganyan tingnan mo, titig pa lang ni Basti, parang hinuhubarang ka na . Pero maluoy maawa tayo sa kinabukasan ng mga bata. Yan talaga at yung pera, sinasayang. It is estimated that we have lost up to 1 trillion in corruption already. And look at our environment, look at the people. People are still suffering, people are still hungry and very dissatisfied with this government. The survey showed, ang presidente natin ngayon got a survey, an approval rating which is at this. Sabi ni Rowena, anong Gcash? Ayan nakapin. Gcash ko yan. Pambili natin Lilabo. Ayop na yan. Ang kaya ko lang bilhin, diptik. Tapos nagpunta ako Hong Kong, bumili ko ng mga CK1. Ang mura kasi. Yun lang pinapabango ko, hayop yan. Walang hiya yan. Ang bango nito ni ni Baste nakakalibog. Approval rating, negative 27. Di na natin kailangan pag-usapan pa. The people are already the people already know. The people already know. We are tired and we do not want this anymore. But I guess the upside of things, tingin ko rin naman maganda. Kasi Loko-loko talaga kayo, lababo lang daw kaya nyo. Ako nga, labubo . Labubo lang yung kaya ko . Hindi ko kaya libagin. Yun. Nakita ng mga Pilipino kung ano ang klase ng gobyerno ang hindi maganda. They have contrast. Azaro, na-try mo, ayaw ko niya, nakakaasar yan . Aros caldo lang yung natikman ko, hindi yung Azaro na yan, mahal yan . What former President Rodrigo Duterte did to this country when he was president, and he made this country great. He made us Filipinos proud of our country. So which is good contrast. Ngayon, pag upo ni Bangag, ano nangyari? That is why people are very dissatisfied. Victor!
Salamat sa iyo, Victor. Hayop ka, putragis. Juban pa rin pabango mo. Amoy nung lolo ko yan eh. Juban? Nanghiya ka. Yung edad mo na paghahalataan, putragis. Hindi, ang gusto ko sa Lilabo yung ano, yung 13 ba yun? Yung gusto ko yung bango nun. Bilang mo nga ako nun, putragis. Right? Because nakikita natin ang difference, ang diferensya ng noon at ngayon. I think marami pa tayo on the agenda. But gusto ko lang ulitin, I am here for you as your instrument, as your leader of this party. Kung anong gusto nyo ang direksyon na susundin natin, I will listen to you. Kung tingin nyo ano ikakabuti para sa ating partido, ikakabuti ng ating bansa, ikakabuti sa atin. Yan, Lilabo 13, favorite ko. Ang bango niyan, putragis. Maniwala ka, pag kaya ng pinabango ko, baka maging 3 asawa ko. Oo. Ang bango niyan. Pumupunta ako ng airport, ini-spray ko yan eh. Para pag sakay ko ng aeroplano, ini-spray ko yan kasi marami mga ano dun, yung tester, ini-spray ko yun. Tapos akit ako ng aeroplano. Maniwala ka, yung mga stewardess, gusto umupo sa tabi ko eh. Sa sarili natin at sa mga pamilya natin, I will listen to you. This should be a collective effort. Lahat tayo magkaisa. I really... Tama, another 13. Ang bango niyan. Another 13 nga. Oo, putragis yan. Hindi ko mabili, ang mahal. Visit na yan, 20 mil pabango. Meron naman dito, Aspen daw. Putang ina, talagang ano ha, eternity, ganyan po siya. 90s na 90s ha. Ano lang ako noon eh, baby cologne. Value unity. Kailangan natin magkaisa. Kung may problema, may kailangan kayong ipaabot sa akin as president of this party, let me know. Then my ears are open. Oy, just choco ha. Pupunta ako ng Japan talaga. Bilang mo ako nung chubadge. And they're ready and I am very willing to listen to you. All the members. Oy, putragis, bumili kong cool water sa Hong Kong. Ang mura, 1,000 lang. Oo, kaya lang pag naamoy ko yun, amoy high school ako talaga eh. Galing sa pinakababa hanggang sa akin sa pinakataas. Thank you so much for your trust again and confidence in me. Maraming salamat. Mabuhay kayo. And soon, kita-kita tayo. Huwag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning. Congratulations. Ug maayong hapon. Maganda. Galing, palakpakan. We are winning. Panalo na tayo mga bossing. Sa totoo lang, di pa nagsisimula eleksyon, nanalo na tayo. Hindi tayo kayang pabagsakin ng mga vlogger, mainstream media, terorista, komunista, makabayan, senador ng mga magnanakaw. Hindi nila tayo kayang pabagsakin. Basta nasa tama ka, maniwala ka mga bossing. Tingnan ninyo, mga kaso ng Banateros, nadidismiss. Nadismiss yung mga kaso ko kay General Toring Kupal. Nadismiss din yung kaso namin kay Trillanes. May batas pa tayo, mga bossing, at may Diyos na nanonood at tumutulong sa atin. Huwag kayong matakot, huwag kayong tumigil, huwag kayong kabahan. Yung mga nangyayaring ganyang kulong-kulong, hindi nila tayo may papakulong habang buhay. Laban lang tayo, magano lang tayo, wag tayong huminto. Kasi the moment na huminto tayo, yun yung gusto nilang mangyari. Pinatatahimik nila sila Marcoleta, sila Jinggoy, sila Mike Defensor na lumalaban sa kanila. O tayo na hindi nila kayang patahimikin yung 32 million. Hindi nila tayo kayang ikulong lahat. Kaya hangga't meron tayong Facebook, meron tayong Twitter, meron tayong Instagram, TikTok, lahat yan, flood it. I-flood ninyo ng information tungkol sa mga Duterte, kung gaano magiging maganda ang Pilipinas sa pamumuno ng mga Duterte, at ikalat ninyo yung mga ganitong klase ng vlog ng mga Duterte supporter. Banateros Brothers, subscribe kayo lahat, ipakalat nyo. Maniwala kayo, hindi humihinto yung mga yan sa panonood sa atin, at kada binabanatan natin sila, ramdam na ramdam nila yun. Yun lang ang libre na pwede natin gawin eh. Sila may pera sila, tayo wala eh. Boses lang meron tayo. Diba? So laban lang tayo para sa mga Duterte, laban lang tayo para sa bayang Pilipinas. O, pag-usapan natin yung Paksilika, 'di ba? Ang kulit nyo eh. Gusto niyo pag-usapan natin yung Paksilika? Sige, pag-usapan natin yung Paksilika para mabilis lang bago tayo matapos. Ano ba yung Paksilika na yan? May nakita akong video about it. Panoorin natin baka sa mga hindi nakakaintindi. Oh, yung Paksilika kasi na yan, magkakaroon dito ng sobrang laking semiconductor na pabrika. Buti sana kung dito bubuin eh. Halimbawa, mga materyales, dadalhin dito, tas bubuin dito. Okay yan. Yung problema, hindi eh. From scratch, dito gagawin yung mga microchip na yan. Kailangan niya ng napakaraming mina. Kailangan niya ng copper, cobalt, napakaraming mina. Saan nila kukunin yung mina na yun? Dito sa Pilipinas nila kukunin yung mina na yun. Sino makikinabang pag kinuha nila yung mina na yan? Amerika. Mabibigyan nila tayo ng trabaho, oo.
Pero yung mga trabaho na mabababa lang ibibigay nila sa atin. Buti sana kung ibibigay nila sa atin yung mga engineering jobs. Yung mga mga A1 to A4 jobs, ibibigay nila sa atin. Hindi, ibibigay nila sa atin construction lang, baka janitor. Pero yung mga malalaking trabaho, baka sa kanila din. So wala rin. Makakatulong yan siguro sa atin, konti, pero mas marami ang kukunin nila sa atin para dito sa walang hiyang paksilika na ito. Ang problema, inapprove na ng gobyerno ito. Mukhang hindi naman yata dumaan sa tamang pag-uusap ito. Di yata dumaan sa Congress, sa Senate. Di natin alam. Basta umokay na sila na isang malaking lupa dyan sa may Tarlac, dyan sa may New Clark. Kaya siguro tinitingnan nila yung tinitingnan nila yung Clark, yung yung Coldron. Dahil dyan So aside from that, sabi nga ni Diego Latigo, may mga toxic waste yan. And at the same time, uubusin ang mina natin yan. Hindi lang mina natin uubusin yan. Uubusin yan pati yung tubig natin na fresh water natin na iniinom. Meron na nga tayong shortage ng fresh water kapag summer. Putang ina. Matindi tong gusto nilang mangyari. Milyong galon ng tubig araw-araw ang kukunin nila. Buti sana kung sa kanila manggagaling yung tubig sa atin. Bukod doon, kuryente. 24 oras na yung kuryente na gagamitin dito, parang buong Luzon. Konsumo ng buong Luzon, Visayas, Mindanao yata gagamitin dito sa Pax Silica na ito. Pucha yan. Ngayon pa nga lang nagkakaroon na tayo ng shortage. Ngayon pa nga lang nagkaka-rotational brownout na tayo. Tapos may mga benepisyo man ito. Pero marami rin itong mga hindi pwedeng magandang mangyari sa ating bayan na dapat pinag-uusapan muna bago natin to tinatanggap yung mga ganito. Marilu, Laksamana, salamat sa iyo diyan sa Japan, mabuhay ka. Panoorin natin kung ano ba yung na yan. Parang balak talaga nitong administrasyon na to, madurog talaga yata tayo. Maganda siguro man yan sa ekonomiya, makakapagbigay yan ng trabaho, pero yung long term na problem na pwedeng idulot yan sa atin, hindi natin alam. O baka mamaya na yan, syempre sasabihin nila sa atin yung magagandang bagay lang. Yung mga hindi magagandang bagay, hindi natin alam. O eto, panoorin ninyo ito para maintindihan nyo, ano ba yung paksilika na yan? Kasi sabi nyo, paksilika, pag-usapan. O sige. O eto na, pag-usapan natin yung paksilika na yan para para maintindihan nyo kung ano yan. What is paksilika? O eto, pasok. Pax Silica. Let's talk about Pax Silica. Tapos yung iba dyan sinusuportahan yung Pax Silica. Nang mas magrereklamo kayo sa tubig pagdating ng Pax Silica sa Pilipinas. Mauubos na daw ang tubig sa Pilipinas dahil sa Pax Silica. Dahil daw sa laki nito, magkakasya daw ang 444 Philippine Arena sa lupang tatayuan nito. Ano nga ba ang Pax Silica? At bakit kailangan kang maging aware dito bago maging huli ang lahat? Ano ba itong Pax Silica? Ang Pax Silica ay isang dambuhalang project ng 14 countries sa pangunguna ng Amerika. Bakit daw itatayo ito? Para gumawa ng maraming computer chips, AI, data centers, at iba pang makabagong technology. Sumali ang Pilipinas noong April 16, 2026. Salamat Salamat kay Marilu Laksamana at kay Windy. Windy, salamat sa iyo always watching. Si Windy, maraming salamat. At ang unang malaking project ay planong itayo sa New Clark City, Tarlac. Hindi lang ito isang malaking computer building isang syudad ito. Ang lupang inilaan para sa Pax Silica ay 1,619 hectares. Okay, para ma-imagine mo kung gaano kalaki yan, think of a basketball court. Alam mo bang magkakasya na sa Pax Silica ang 38,500 na basketball courts? Ganyan siya kalaki. Kasya na din dito ang isa sa pinakamalaking mall sa Pilipinas, ang Mall of Asia. Pero imo-multiply mo sa 101. Ganyan kalawak ang lupa niya. Maliban sa kakainin nitong malawak na lupain, lalamon din ito ng napakaraming tubig. Tubig na Malaking lupa, okay man lang, madidevelop, pero yun na nga, yung resources na kukunin nito sa atin, baka hindi natin kayang i-sustain. Hirap na mga Pilipino Sa tubig na malinis, sa kuryente, putang ina niyan, tapos may ganito pa. So kayo na bahala humusga kung sa tingin ba ninyo makakabuti ito sa atin. Pero alam nyo ang mahirap kasi dito, kapag pumasok ang gobyernong magnanakaw sa isang deal, alam natin na putsang ina sila lang makikinabang dyan. Oo, kung siguro itong deal na ito pumasok sa maayos na administrasyon, baka magandang idudulot nito sa atin. Pero putragis yan. Sa administrasyon ng mga adik, sa administrasyon ng mga magnanakaw, na pirmahan itong deal na ito, sigurado, nakawan to. O ubusan ng lahi na naman ito. mo at maaaring maging numero 1 kaagaw mo sa fresh water. Wait muna, paano nangyari yun? Di ba puro computers naman yung nasa loob niyan? Well, ganito kasi yan. Ang malalaking data center ay puno ng computers na tumatakbo ng
24/7. At dahil sobrang init ng mga machines, kailangan silang palamigin gamit ang tubig. Ang isang malaking hyperscale data center ay maaaring gumamit ng hanggang 5 million gallons ng tubig kada araw. Katumbas na yan ng 19 million na litro ng tubig. Uulitin ko po, araw-araw yan. Meanwhile, sabi naman ng gobyerno, sapat daw ang tubig. Pero sa totoo lang, hindi words of assurance ang kailangan natin. We need actual numbers. Saan nyo kukunin ang tubig? Ilang milyon kada araw? Ilang porsyento ang i-recycle? At anong mangyayari kapag nagtagtuyo? Dito papasok yung mga sinasabi ng mga tao na Kung sabi ko sa inyo, ito talagang si Recto tsaka to si Bongbong. Gusto talaga nito magunaw ang Pilipinas eh. Gusto talaga nila sirain yung Pilipinas, yung wala nang matira para sa mga susunod na henerasyon natin eh. Yan yung sinasabi ni Basti kanina eh. Meron akong mga anak, sabi niya. Meron kayong mga anak, meron kayong mga apo. Ano na lang ang mamanahin ng mga kabataan sa sa pagtanda nila kung putang ina ngayon pa lang sinisira na ng mga tarantado sa Pilipinas, yung Pilipinas. Walang hiya na yan. Uubusin talaga ang lahi natin ng mga putang ina nito. Hindi lang pera natin ang uubusin, mantakin mo pati minerals. Hindi lang pera ng taong bayan ang uubusin ng mga hayop, pati lupa, tubig, kuryente, minerals. Poking ina ninyo, hindi kayo nagsasawa. Alam nyo, ito lang talaga ang tanong dyan eh. Tang ina ninyo, sa dami ng pera ninyo, hindi nyo madadala lahat sa impyerno yan. Putang ina nyo, ba't hindi pa kayo mapagod? Hindi kayo mapagod mag-ano? Hindi kayo mapagod kumuha ng pera. Putang ina nyo, hindi na nga kasya sa bangko. Yung mga pera ninyo, hindi nyo na nga alam kung paano nyo gagasasin yan. Putang ina ninyo. Wala namang mga anak yung anak nyo. O halimbawa na lang, ito si Bongbong. Yung mga anak niyan, wala namang mga anak. O, putya, mayaman naman na sila. Saan nila gagamitin yung sobrang pera? Imagine ninyo, ano lang ba kailangan natin gawin sa isang araw? Kumain 3 beses ang araw, gawin mo na 5 beses ang araw. Kaya kahit kumain sila ng 1,000 beses ang araw, di na sila maghihirap. Ano makakainin nila? Ginto? Kakain ka ng steak, pinakamasarap na kakainin mo, steak. Ilan man steak kaya mo ubusin sa isang kainan? Di ka naman makaubos sa 1 kilo steak sa isang kainan. Iilaman lang sila sa pamilya, putang ina niyan. Sobrang dami ng pera na kinukuha nila. Hindi kayo nabubusog. Walang hiya kayo. Sasakyan, nasa inyo na lahat ng sasakyan. May mga sports car kayo, helicopter, meron kayong mga eroplano. Putang ina niyan. Anong sasakyan pang gusto nyong bilhin? Yung papunta ng buwan? Hayop, lahat na ng gusto nyong hayop, maaalagaan nyo sa dami ng pera nyo. Putya, ba't hindi kayo napapagod? Di ba? Bahay ninyo ang lalaki na. Putang ina nyo, hindi na nga kayo nagkikita. Sa sobrang laki ng mga bahay nyo, naliligaw na pati yung mga katulong ninyo. Hindi kayo nagsasawa. Konti man lang ang kailangan natin sa buhay. Ilan lang importante, makakain ka, may trabaho ka, mapag-aral mo yung pamilya mo, may bahay ka. Tapos kahit papaano nakakabili ka ng maayos na damit. Putsang ina niyan, saan nyo gagastusin lahat yung dami ng pera na yan? Hindi nyo yung kayang ubusin sa isang lifetime ninyo. Huminto naman na kayo. Ibigay nyo naman na yung papanalunin nyo naman yung mga tao. Walang yan. Gusto nyo yatang bilhin yung gusto nyo yatang bilhin yung impyerno talaga eh. Tanga, kahit makuha nyo yung pera ng buong mundo, hindi yan uubra sa impyerno. Walang bangko doon eh. Ang ina ninyo, mga hayop kayo talaga. Hindi kayo humihinto sa kaputang inahan nyo, mga bisit kayo eh. Hindi naman mauubos ang tubig. Nag-i-evaporate lang, tapos uulan ulit. Okay, para clear lang ha, totoo na umiikot ang tubig sa water cycle. Pero hindi ibig sabihin na unlimited ang fresh water. Kapag nag-evaporate ang tubig sa data center, hindi siguradong babalik agad iyon sa Clark. Pwede itong umulan sa dagat, sa ibang bansa, o sa lugar na hindi naman natin mapagkukunan ng inuming tubig. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, mawawala bang tubig sa mundo? Dapat ang itanong mo, may sapat pa bang malinis na tubig dito kapag kailangan na ito ng mga tao? Dahil ang fresh water na madaling makuha ay limitado. At habang tumataas ang demand, tumataas din ang panganib ng water shortage. Maliban sa tubig, magiging kaagaw na din natin ang pack silica pagdating sa kuryente. Hindi lang kasi tubig ang kailangan ng data centers. Napakalakas din nilang kumonsumo ng kuryente. In fact, sa bansang Ireland, umabot sa 22% ng buong metered electricity consumption ng bansa nila ang ginamit ng data centers ng 2024. Mas malaki pa yon kaysa sa konsumo ng lahat ng urban household nila na nasa 18% lang. Ngayon, isipin mo mangyayari ito sa Pilipinas. Di ba napakamahal na ng kuryente ngayon? Tapos magdadagdag pa tayo ng napakalaking tech zone na kailangan may kuryente 24 hours a day, 7 days a week. Kaya dapat malinaw, saan manggagaling ang power? Renewable ba yung gagamitin nila? Ay sarili ba silang planta? At sino ang magbabayad sa kailang grid upgrades? Baka mamaya silang gagamit. Pero tayong mga consumers na naman ang
sasalo ng gastos. Ang isa pang importanteng tanong, bakit kailangang maging concern ka sa Pax Silica? Well, may direktang epekto ito sa'yo. In fact, sa ibang bansa, hindi na sila nagpa-petiks-petiks pagdating sa mga data centers. Example yung sa Chile, alam mo bang kinailangang baguhin ng Google ang data center nila doon dahil masyadong maraming tubig ang gagamitin, nakakaranas sila ng tagtuyot doon. Sa Netherlands naman, nilimitahan nila ang malalaking data centers dahil kulang na ng lupa at kuryente. Take note ang mga bansang Imagine niyo yung mga bansa na yan, Netherlands, ang lamig dyan. O yung ibang mga bansa na yan, malalamig dyan. Dito, ang init dito. So, gaano kalaking kuryente ang gagamitin mo para i-air condition etong mga equipment na ito at the same time yung tubig na gagamitin. Parang kotse yan, di ba yung radiator? O kala ninyo yung mga ganyan computer, di gumagamit yan ng mga cooling system. Matitinding cooling system dahil high performance yung mga yan. Mainit yan, mas mainit pa sa makina ng kotse yan. Kung yung kotse ninyo kailangan ng coolant, di ba, na umiikot, puta, ito ganun. Fresh water ang kailangan ito. Buti sana kung tubig dagat, pwede gamitin dito. Hindi eh. Mahirap ito. O uubusin talaga ang resources natin. Nako po. O baka lang hindi niyo naintindihan doon sa mga hindi technical na mga tao. Pero may maganda rin itong may dudulot. Pero parang mas maraming delikadong may dudulot ito sa atin. At saka, ang nakakatakot nga nito, kapag ang nakipag-deal, gobyernong kawatan, alam natin na puro pahirap lang sa taong bayan yan eh. banggit ko, hindi sila kontra sa technology. Nag-ingat lang sila bago pumayag. Ganon din dapat tayo, hindi basta oo ng oo. Now, to be fair, meron bang positive side ang Pax Silica? Well, meron naman. Gaya ng maraming construction jobs, tapos pagkakataong magkaroon tayo ng mas malaking papel sa global AI at semiconductor industry. Pero dapat itanong natin, ilan ang permanenteng trabaho na mapoprovide nito? Tapos, ilan ang mapupunta sa mga Pilipino? And of course, magkano ang sahod? Hindi sapat ang maraming trabaho kung kapalit nito ay tubig, lupa at kalikasan. Linawin ko lang hindi masama ang development at hindi masama ang pagnanais na gawing technology hub ang Pilipinas. Pero delikado ang isang dambuhalang project kapag ang nakasalalay na ay mga basic needs nating mga Pilipino gaya ng inuming tubig at kuryente. All because of AI. Never siyang magiging worth it. Kaya ang dapat na maging panawagan natin, ilabas ang buong plano ng Pax Silica bago pirmahan. Ikaw, sa tingin mo? Ilabas bago pirmahan yung hayop na yan. Diyos ko po. Hi. Eto, ang Bayang Pilipinas. Happy? Happy ba kayo? Walang hiya, no? Lahat tayo, mahal na nga ng kuryente natin ngayon. Nagkaka-rotational brownout pa. Ngayon pa palagi nawawalan ng tubig sa prime water. Sabi ni Nanay Morning Joy. Baka tuluyan na kayo mawalan ng tubig. Oo, baka pati yung balon ninyo. Buhangin na yung makukuha nyo dyan. Walang hiya na yan. Medyo delicate yan. Kailangan talagang pinagpaplanuhan yan. Kasi baka mamaya hindi talaga ready yung ating bansa para dyan. Baka mamaya, imbis na makatulong sa atin, makapagbigay ka lang ng mga trabaho, pero putang ina, ubusin naman ang lahi natin. Yung mga mga toxic fumes niyan, yung mga yung mga paglusaw niyan sa kalikasan natin, baka wala nang manahin yung mga anak natin. Diyos ko po. Buti sana kung lahat ng mga Pilipino, gawin nyo na yan sa Pilipinas, tas lahat ng Pilipino ilipat natin sa Amerika. Buti sana kung ganun, hindi. Diba? Yari tayo dyan. Jing Corpus, buhay ka pa pala, mabuhay ka. Kaya medyo yan. Pero malapit yan sa inyo, nanay malapit yan sa inyo. Taga-Tarlac si Nanay Morning Joy. Isang pamasahe na lang. Makakapunta ka na dyan sa Pax Silica na yan. Doon ka matulog sa data center, malamig doon. Kasi data center data center tawag dito, specialist ako. Gustong-gusto ko sa data center, maingay lang pero malamig. Delicates mga bossing, delicates. Kaya tingnan natin to, nakakatakot to kasi umuo na lang sila parang yung EDCA sites. Yung EDCA sites dito, umuo na lang sila ng umuo, hindi nila tinatanong yung mga Pilipino, pucha, agree na lang sila ng agree. Mga walang hiya sila. Spencer Lacalle, mabuhay ka. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa mga nag-share ng kanilang blessings. Sana huwag kayong magsawa. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw.
mabaluktot. Lahat kayo'y tulad